Nagsisimula ang kwento habang makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Akira na nagbabasa mag-isa. Ngunit tinanong siya ng isa pang estudyante na nagngangalang Nanis kung gusto ba niya ang mga isekai na kwento. Kaya sinabi niyang nagbabasa lang siya ng kahit anong libre niyang makita, at narinig niya ang ilang babae na nag-uusap na hindi man lang nila napansin na kaklase pala nila siya. Ngunit biglang may lumitaw na portal sa itaas nila. Na-teleport silang lahat sa isang misteryosong lugar kung saan sinabi ng isang lalaking nagngangalang Chamberlain na kakausapin sila ng hari, ngunit nang magsimula silang magtanong, sinabihan niya silang tumahimik. Inihayag ng hari na nasa kaharian sila ng Rarities, ang pinakamalaking bansa sa kontinente ng mga tao, ngunit nalaman natin na inaatake ito ng mga demonyo. Ipinaliwanag niya na tanging isang bayani lang na pipiliin mula sa kanila ang makakatalo sa Demon Lord. Ngunit masaya si Akira nang malaman niya ito dahil eksaktong-eksakto ito sa mga isekai na binabasa niya. Sinabihan sila ni Chamberlain na ay patong ang kanilang mga kamay sa isang crystal ball at isipin ang salitang status para makita ng lahat ang kanilang stats. Nadismaya ang isa sa mga estudyante nang malaman niyang hindi siya ang bayani. Ngunit binanggit ni Chamberlain na mas mataas sa average ang kanyang starting stats, kaya maaari pa rin siyang tumatak sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagtulong sa bayani. Chinek ng lahat ng estudyante ang stats nila, at napagtanto ni Akira na nai-classify siya bilang isang assassin, ngunit naisip ni Nanis na bagay ito sa kanya dahil hindi man lang alam ng mga kaklase nila na kabilang siya sa klase. Isang lalaking nagngangalang Sato ang napili bilang bayani at binanggit ni Chamberlain na nakakabaliw ang attack power niya, ngunit naguguluhan si Akira dahil siya ang may pinakamataas na stats sa klase nila. Sinabihan siya ni Nanis na pumunta sa Crystal, ngunit naisip niyang baka magdulot ito ng problema sa kanya kapag nalaman nila ang abnormal na stats niya. At hindi pa nga siya sigurado kung nagsasabi ba ng totoo ang hari tungkol sa Demon Lord. Kaya napagpasyahan niyang gumamit ng skill na tinatawag na Conceal Presence para maging invisible. At nagawa niyang magtago mula sa lahat. Pagkatapos noon, sinabihan sila ni Chamberlain na magpahinga muna para sa gabi, ngunit napansin ni Akira ang isang camera at napagtanto niyang minomonitor sila, kaya naisip niyang may nangyayaring kainahinala. Pagsapit ng gabi, lumabas si Akira para mag-imbestiga. At habang nagmamasid siya sa paligid, napagtanto niyang nasa ibang mundo talaga sila. Tumalon siya sa isang kastilyo at nagulat siya kung gaano siya ka-athletic, ngunit narinig niya ang hari na kausap ang prinsesa, kaya itinago niya ang kanyang presensya at nakinig. Tinanong siya ng hari kung umaayon ba ang lahat sa plano nila, at binanggit ng prinsesa na ang mga estudyante ay mula sa mundong walang mahika, kaya hindi sila magdudulot ng problema. Sinabihan siya ng hari na ilayo sila sa archives ng kastilyo dahil hindi pwede na masyado silang maraming malaman. Kaya naisip ni Akira na may masama silang binabalak. Habang nakatayo siya sa likod ng hari, naisip niya kung paano niya agad na matatapos ang buhay nito, ngunit nagpasya siyang huwag na lang itong gawin at umalis na. Kinaumagahan, napaisip si Akira kung dapat ba niyang sabihin sa lahat ang natuklasan niya, ngunit hindi niya alam kung paano niya sila mapapaniwala. Napansin ni Sato na lumakas sila pagdating sa mundong iyon, at sinabi niya sa lahat na gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang hari, at sumang-ayon naman silang lahat sa kanya. Pagkatapos noon, nakilala nila ang isang Knight Commander na nagngangalang Saran, na nagsabing siya ang magsasagawa ng training nila. Binanggit niya na pagkalipas ng isang buwan, pupunta sila sa isang dungeon para subukan ang kanilang lakas, ngunit alam niyang wala silang ideya kung paano gumagana ang mundong ito. Samantala, ipinagpatuloy ni Akira ang kanyang investigasyon, ngunit napansin siya ni Saran, na labis na ikinagulat ni Akira dahil hindi niya kailanman in-off ang kanyang Conceal Presence skill. Nagtaka siya kung nawala na ang epekto nito dahil umabot na ito sa max duration. Kaya nilinaw ni Saran na active pa rin ang skill niya, ngunit may mga espesyal na mata siya na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga pagbabago sa temperatura. Naghanda si Akira na kalabanin siya, ngunit sinabihan siya ni Saran na kumalma lang dahil hindi niya ito sasabihin sa hari, na ikinagulat niya, at tinanong niya si Saran kung hindi ba siya kampi sa hari. Kaya binanggit niya na komplikado ang sitwasyong ito, at sinabi sa kanya ni Akira na gusto niyang mabasa ang archives dahil wala siyang alam tungkol sa mundong ito. Tinanong siya ni Saran tungkol sa level ng kanyang Conceal Presence skill. Kaya inihayag niyang maxed out na ito, ngunit binanggit niyang nasa level 1 pa ang iba niyang skills at wala siyang ideya kung paano patasin ang mga ito. Nagalok si Saran na turuan siya at binanggit niyang hindi makikita ni Akira ang hinahanap niya sa archives, kaya napaisip siya kung gaano siya naging excited mula nang mapunta sa bagong mundo. Ngunit kailangan pa rin niyang humanap ng paraan para makabalik sa pamilya niya at walang ideya si Saran kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo. Ngunit naisip niya na kailangan pa rin ni Akira na lumakas para mabuhay. Hindi gusto ni Akira na tumanggap ng libreng tulong.
Kaya sinabi ni Siran na pwede siyang bayaran nito sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa mundo niya dahil gusto niya itong malaman. Pagkatapos yun, nagsimula na sila sa training at nagtaka si Akira kung makakatulong ba talaga ito para tumaas ang skill level niya. Kaya ipinaliwanag ni Siran na makakapag-level up lang ang isang tao sa kanilang class sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw, ngunit ang mga skills ay pwedeng i-level up sa pamamagitan ng training. Binanggit niya na bukod sa mga tao at demonyo, mayroon ding mga duwende at beast folk sa mundo nila, ngunit nakatira silang lahat sa magkakaibang kontinente. At kinwento sa kanya ni Akira ang tungkol sa mundo nito bilang bahagi ng kanilang usapan. Isang kabalyero na nagngangalang Giles ang nagsabi kay Siran na maayos ang pag-asenso ng iba pang mga estudyante, ngunit nagreklamo siya sa dami ng trabaho niya, na masyadong mabigat para sa kanya dahil nakatuon lang si Siran kay Akira. Binanggit niya na nakakawiling pakinggan ang mga kwento ni Akira tungkol sa mundo nito. At sinabi niya kay Giles na maxed out na ang conceal presence skill ni Akira, na ikinagulat nito dahil tanging ang unang bayani lang ang nakagawa nito. Dumating si Akira at ipinakita kay Siran ng isang aklat na nakita niya sa archives. Kaya inamin niyang siya ang sumulat nito at itinago niya ito sa anyong recipe book, ngunit nakakasiguro siyang makikita ito ni Akira. Sinabi niyang nasaraan na ng bait ang kanilang hari, kaya hindi sila pwedeng tumunganga lang at hayaan itong gawin kung ano ang gusto nito. Ngunit may malaking utang na loob ang mga kabalyero sa pamilya ng hari. Sinabi ni Akira na pagkatapos niyang basahin ang aklat, napagtanto niyang naghahanap si Siran ng mapayapang pagtatapos sa pamamahala ng hari, ngunit naisip niyang mas madali kung papatayin na lang niya ang hari dahil wala naman siyang kaugnayan sa mundong ito. Binanggit niya na noong gabing ipinatawag sila, pumasok siya ng palihim sa pag-aaral ng hari at nagkaroon ng pagkakataon na tapusin ang buhay nito, ngunit hindi niya kayang gawin ito. Naisip ni Siran na ginawa niya ang tamang desisyon dahil isang malaking pasanin ang pagpatay sa isang tao. At sinabi niya na kahit na binigyan si Akira ng assassin class, hindi niya kailangang pumatay ng kahit na sino. Sumang-ayon si Akira sa kanya dahil alam niyang kung tinapos niya ang buhay ng isang tao, hinding-hindi siya mapapatawad ng kanyang ina at kapatid na babae. Tinanong niya si Siran kung bakit siya nito binabantayan at inaalagaan. Kaya ipinaliwanag niya na ito ay dahil mataas ang inaasahan niya rito dahil sa halip na sundin kung ano ang ginagawa ng lahat, ginagamit nito ang isipan nito para pumili ng ibang landas. Naisip niyang ang mga taong marami ng napagdaanan sa buhay ang makakagawa lang nito. At sinabi ni Akira na siya ang kauna-unahang taong pumuri sa kanya, ngunit hiniling nito kay Akira na tulungan siya sa kanyang kudeta bilang kapalit. Pagkalipas ng isang buwan, dinala ni Siran ang mga estudyante sa dungeon, ngunit nagulat si Akira nang makita ang dami ng taong dumating para ihatid sila. May nakita siyang isang babaeng nakatitig sa kanila, kaya tinanong niya ito kung may problema, at naiinis ito kung paano sila itrato ng lahat bilang mga bayani. Ibinunyag ng babae na marami ang isinakripisyo para ipatawag sila, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito. Kaya sinabi niya na mag-uusap ulit sila kapag nadiskubre na niya mismo ang sagot. Pagdating nila sa dungeon, nagsimula na silang talunin ng mga halimaw, ngunit nagsimula silang matabyunan. Kaya iminungkahi ni Akira na umatras, at naisip ni Siran na magandang ideya ito. Ginamit niya ang kanyang divine sword para gumawa ng daan, at dali-dali silang tumungo sa labasan, ngunit nakasalubong nila ang isa pang grupo ng mga halimaw. Naalala ni Sato ang smoke bomb na ibinigay sa kanya para ilayo ang mga halimaw, at sinubukan niya itong gamitin, ngunit nagulat siya nang makitang mas lalo lang silang lumakas dahil dito. Naabutan sila ni Giles at Akira at nagulat si Giles nang makita ang isang minotaur na umaatake sa kanila habang agad namang sumugod si Akira rito. Naiwasan niya ang atake nito at sinubukang saksakin ang leeg nito, ngunit nabasag ang kanyang espada dahil masyadong matigas ang balat nito at sinubukan siyang tulungan ni Sato, ngunit pinatigil siya ni Akira dahil bali na ang mga braso nito at sinabi niyang trabaho niya bilang bayani na protektahan sila. Ngunit sinabi ni Akira kay Sato na kaya nilang protektahan ang sarili nila. Nagsimula siyang mawala sa sarili dahil iniisip niyang nabigo siya bilang bayani. At inutusan ni Akira ang isang babae na gamitin ang spell nito kay Sato habang pupunta siya para labanan ang Minotaur. Sinabi niyang plano niyang gamitin ang kanyang sekretong skill dahil kailangan niyang lumaban ng buong lakas. Kaya sinabihan siya ni Siran na maghintay ng senyales niya. Nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Siran at tinamaan niya ang Minotaur ng kidlat habang inactivate naman ni Akira ang kanyang shadow magic. Sinubukan ng Minotaur na hampasin si Siran ng palakol nito, ngunit sinaksak ito ni Akira ng kanyang shadow spikes at sinimulan niya itong hilahin patungo sa kadiliman. Nagawa niyang pugutan ito ng ulo, ngunit nagsimula siyang mawalan ng kontrol sa kanyang mahika. Kaya kinalma siya ni Siran. Pagbalik nila sa kastilyo, pinasalamatan ni Siran si Akira dahil nakaligtas sila ng dahil sa kanya,
ngunit binanggit ni Akira na si Siran ang pumihil sa mahika niya na magwala. Binanggit ni Siran na nagdudulot ng matinding pagkapagod at pinsala sa katawan ni Akira ang spell. Kaya kahit na malakas ito, dapat lang niya itong gamitin kapag wala na siyang ibang pagpipilian. Binigyan siya ni Siran ng isang katana na ginawa ng unang bayani, at nagtaka siya kung bakit hindi ito ibinibigay ni Siran kay Sato. Kaya sinabi niyang hindi niya gustong mapansin ito ng hari dahil ninakaw niya ito sa Royal Armory. Binanggit niyang nakasulat sa hawakan ang pangalan ng katana, at sinabing hindi niya ito mabasa, ngunit alam ni Akira ang wika dahil nakasulat ito sa Japanese. Nabasa-basa niya ang isang mensahe mula sa unang bayani, na nagsasabing umaasa siyang mahahanap ng katana ang tamang magmamana nito, at hiniling ni Akira na sana ay nakilala niya ito. Nag-aalala pa rin si Akira kay Sato dahil sobrang lakas ng sumpa sa kanya, at naisip ni Siran na kilala niya kung sino ang nasa likod nito. Sa gabi, makikita natin ang prinsesa na gumagamit ng kristal para isumpa si Sato, ngunit lumitaw si Akira sa likod niya at hiniwas sa gitna ang kristal. Tinanong niya ito kung bakit niya isinumpa si Sato, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya ang kahit na ano. At pagkatapos niyang umalis, binuksan ng prinsesa ang isang kabinet na may napakaraming kristal, na plano niyang gamitin sa mga estudyante. Pagkatapos niyon, sinabi ni Akira kay Siran na tama ang mga hinala niya, at tinanong niya si Akira kung nagpakita ito sa prinsesa. Kaya sinabi niyang sinubukan niyang kumuha ng impormasyon mula rito, ngunit hindi siya nito binigyan ng direktang sagot. Binanggit ni Siran na tau-tauhan lang siya ng hari at sinabihan niya si Akira na hindi siya dapat manatili sa kastilyo ngayong gabi dahil isusumpa niya ang lahat ng ibang estudyante maliban sa bayani, ngunit hindi niya ito magagawa kay Akira dahil wala siyang alam tungkol sa kanya. Kaya susubukan niyang ipapatay ito. Tinanong niya si Siran kung bakit hindi siya nito pinapagalitan dahil sa pagpapakita niya sa prinsesa. Kaya sinabi niya na natural lang na magkamali ang mga bata at trabaho ng mga matatanda na alagaan sila. Hiniling ni Akira na sana ay may mga taong katulad niya sa kanyang mundo. Kaya sinabihan siya ni Siran na isama siya kapag bumalik na ito dahil gusto niyang makita kung ano ang itsura nito. Kinaumagahan, paggising ni Akira, nakita niyang nagtipon-tipon sa labas ang lahat ng estudyante. Kaya pumunta siya para tingnan kung ano ang nangyayari, at nagulat siyang makita na pinatay si Siran. Sinisisi siya ng lahat dahil napatay si Siran gamit ang parehong punyal na ginagamit niya, at inutusan ng hari ang mga kabalyero na hulihin siya, ngunit ginamit niya ang kanyang conceal presence skill para maging invisible. Nakakakuha siya ng pagkakataon na makalapit kay Giles, na nagbunyag na pinatay si Siran ng mga personal na assassin ng hari na tinatawag na Night Ravens, ngunit nag-iwan ito ng mga tagubilin para kay Akira sa kanyang kwarto, kaya dapat niyang kunin ang lahat at tumakas. Sa gabi, sinabi ng prinsesa sa hari na isinumpa niya ang lahat ng estudyante maliban sa bayani, kaya kailangan na lang nila ng dahilan para magdeklara ng digmaan laban sa silangan. Alam niyang mahalagang bahagi para sa kanya ang mga estudyante, at naisip niyang hindi magtatagal ang buhay ni Akira, ngunit sinabihan pa rin niya ang prinsesa na siguraduhing tugisin siya ng mga Night Raven. Pumunta si Akira sa isang dungeon dahil sinabi sa kanya ni Siran na ito ang pinakamagandang lugar para magtago at ito rin ang pinakamabilis na paraan para mapataas ang kanyang class level. Ngunit binalaan niya si Akira na hindi siya may tatago ng kanyang skill mula sa mga high-level monsters dahil may mas pinalakas na pangamoy at pandinig ang mga ito. Binanggit niya na kung mace level up ni Akira ang kanyang assassination skill, may tatago niya ang kanyang amoy, mga yapak, at kahit na ang body signature niya, kaya hindi siya mahahanap ng mga halimaw. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Siran na malayo pa ang lalakbayin niya. Ngunit naisip ni Siran na magiging sulit ang paghihirap dahil kapag umabot na sa 100 ang kanyang class level, maaari na siyang mag-unlock ng isang espesyal na skill. Sinabihan siya ni Siran na labanan ng mga boss na makikita niya sa bawat ika-10 palapag. At sa pagpasok niya sa kanyang unang boss room, nakita niya ang isang Chimera, na agad siyang inatake. Naiwasan niya ang mga kuko nito, ngunit naglabas ng makamandag na atake ang buntot nito na naging dahilan kaya siya bumagsak sa lupa. Sinaksak siya nito ng kanyang kuko at itinapon siya. Ngunit alam niya na hindi niya may paghihiganti si Siran kung mamatay siya roon. Kaya inactivate niya ang kanyang shadow magic na gumutay-gutay sa halimaw. Ngunit makikita nating nasa kritikal na kondisyon siya. Kaya automatikong pumasok sa recovery mode ang shadow magic at sinimulan siyang pagalingin. Samantala, naisip ni Sato na dapat na silang umalis para labanan ang Demon Lord. Ngunit hindi sumang-ayon sa kanya ang iba, at sinabing nasa state of shock pa rin sila dahil pinatay raw ni Akira si Siran. Napagtanto niyang nasa ilalim sila ng sumpa ng prinsesa na binanggit sa kanya ni Giles. Kaya nagpa siya siyang umalis mag-isa, ngunit nagpa siya ang ilang estudyante na sumama sa kanya. Pagkaalis nila ng lungsod,
Nagtaka si Sato kung bakit sumama ang iba, at sinabi ng isang babaeng nagngangalang Yuki na walang sino man sa kanila ang nasa ilalim ng sumpa ng prinsesa. Naisip ng isa pang estudyante na nagngangalang Asashi na may kinalaman siya rito, at sinabing may malabo siyang alaala na sinisira niya ang mga kristal sa isang misteryosong kwarto. Nalaman natin na ginamit ni Giles ang kanyang manipulation skill para kontrolin si Asashi dahil ito ang huling utos ni Siran sa kanya. At naisip ni Asashi na kailangan niyang hanapin si Akira. Samantala, nanaginip si Akira tungkol sa panahong nakilala niya si Asashi habang nagtatrabaho siya. At sinabihan siya ni Akira na huwag itong sasabihin sa kahit na sino sa paaralan. Ibinunyag niya na ayaw niyang malaman ng kapatid niya na nagtatrabaho siya. At nakita nila ang picture ng kanilang mga kapatid na babae, at napagtanto nilang magkaibigan pala sila. Sa paggising ni Akira, nagulat siyang makitang gumaling na ang kanyang mga sugat. At binuksan niya ang kanyang status at napagtanto niyang tumaas na ang kanyang stats. Bilib na bilib siya na tumaas din ng 2 level ang kanyang shadow magic kahit na minsan lang niya itong ginamit, at naisip niyang marahil ito ang dahilan kung bakit mas naging madali para sa kanya na kontrolin ito. Sa patuloy niyang pag-abante, nakasalubong niya ang isang slime. Kaya hiniwa niya ito, ngunit nagulat siyang makita sa loob ang isang elf na nagngangalang Amelia. Sinubukan niyang gamitin ang skill na tinatawag na World Eyes para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya, ngunit na-overwhelm siya sa mga bagay na nakikita niya. Kaya mabilis niyang kinansela ang skill at naisip niyang hindi siya dapat gumamit ng isang bagay na ganoon kadelikado. Nagising ang elf at sinabing ayos lang siya, ngunit nahihirapan siyang maniwala dahil alam niyang nasa 2% lang ang HP nito. Napansin niyang mayroon din siyang World Eyes na skill. Kaya nang tawagin siya nito sa kanyang pangalan, sinabi niyang dapat may kortesiya ito na tanungin muna ang kanyang pangalan, kahit na alam niyang nakikita nito ang kanyang status. Bigla siyang nawalan ng malay at napagtanto niyang may lagnat ito. Kaya inalagaan niya ito. Nagising siya dahil narinig niyang kumukulo ang tiyan niya at sinabihan siya ni Akira na dapat siyang matulog, ngunit hindi siya makapagpahinga dahil masyado siyang nagugutom. Inalok siya ni Akira ng pagkain at tinanong niya ito kung saan siya natutong mag-alaga ng taong may sakit. Kaya sinabi niyang sanay na siyang gawin ito dahil inaalagaan niya ang kanyang ina na palaging may sakit. Napansin niyang may isinulat si Akira sa isang bato. Kaya tinanong niya ito tungkol doon at binanggit niyang ito ang palapag na kinaroroonan nila. Naalala niyang sinabi nito na nasa 75th floor na sila at tinanong niya kung bakit sila bumalik sa 69th floor. Kaya sinabi niyang ito ang pinakamalapit na mapagkukunan ng tubig. Nagtaka siya kung hinawakan ba siya nito sa masamang paraan. Kaya tiniyak ni Akira na wala siyang ginawang masama at sinabihan siyang matulog na. Ibinunyag niya na kahit na isa siyang dugong bughaw, walang sino man ang nag-alaga ng ganito kabuti sa kanya at pareho silang natulog. Pagkatapos nyon, nagtungo sila sa 80th floor kung saan tinulungan niya itong talunin ang mga halimaw. Ngunit hindi maintindihan ni Akira kung bakit siya sumusunod sa kanya gayong gumaling na siya. Kaya binanggit niyang nagkataon lang na pareho sila ng direksyong pupuntahan. At sinabi niya na hindi niya ito poprotektahan kung may mangyari man, ngunit tiniyak ng babae na kaya nitong alagaan ang sarili. Pumasok sila sa isang boss room kung saan agad silang inatake ng isang dragon gamit ang buga ng apoy nito, ngunit nagawa nilang umiwas. Itinago ni Akira ang kanyang presensya habang inatake naman ng babae ang dragon gamit ang kanyang gravity magic, ngunit nagawa pa rin itong tamaan si Akira. Sinabihan siya ni Amelia na sinusundan nito ang kanyang mana, kaya dapat niyang isabog ang kanyang mahika sa paligid, ngunit inamin niyang hindi niya ito kayang gawin. Inatake niya ang dragon gamit ang kanyang dark magic, at sinaksak niya ang mata nito gamit ang kanyang espada, na naging dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Ibinunyag niya na ginamit niya ang mana sa paligid niya para talunin ang dragon, at namangha si Amelia na kaya niya itong gawin, ngunit bigla itong lumiwanag at nag-transform bilang isang pusa, na ikinagulat nila. At binanggit ni Amelia na buhay pa ito, at ibinunyag na mayroon itong shapeshifter skill. Sinabi niya na hindi ganon kadaling mapapabagsak ang isang totoong dragon, na nagpaisip kay Akira kung ginagamit ba nito ang kanyang World Eyes, ngunit nagtaka ito kung bakit hindi ito ginagamit ni Akira. Kaya sinabi ni Akira na hindi niya ito makontrol. Hindi makapaniwala ang pusa na natalo ito sa kanila at inamin nitong nag-transform lang ito sa pagiging dragon para katuwaan, ngunit napasobra ito. Nagulat siya na nakakapagsalita ito, at sinabihan sila nito na itigil na ang pagtrato rito tulad ng isang halimaw na kumikilos lamang batay sa instincts, na nagbubunyag na nilikha ito ng Demon Lord upang maging isang matalinong nilalang. Inisip nito na walang alam ang isang batang lalaking tulad ni Akira, kaya ipinaalala niya rito ang sitwasyong kinaroroonan nito. Ngunit wala itong pakialam kung ano man ang gawin nila rito basta't may parating nito ang mensahe ng Demon Lord.
Bigla itong tumayo at sinabing naghihintay ang Demon Lord kay Akira sa kanyang kastilyo, na nagpaisip sa kanya kung paano siya nakilala ng Demon Lord. Ngunit sinabi ng pusa na wala itong ideya. Humiga ito sa lupa at sinabihan siya na tapusin na ang buhay nito dahil nagampanan na nito ang kanyang tungkulin. Ngunit tumanggi siyang patayin ito dahil hindi siya naniniwala na masasama ang mga demonyo. Sinabi ni Amelia na kung hindi nila papatayin ng pusa, hindi babukas ang boss room. Ngunit patuloy pa rin siyang tumanggi na patayin ito dahil mahilig siya sa pusa. Kaya tinanong siya nito kung handa ba siyang mamatay sa gutom doon. Ngunit naisip niya na siguradong may ibang paraan para makalabas sa kwarto. At binanggit ng babae na makakaalis sila kung gagawin niya itong pamilyar. Ngunit sinabi nito na kinakailangan ng ritual ang mahusay na kontrol sa mana mula sa master, na hindi nito nakikita kay Akira. Ngunit idiniin ni Amelia na ang ataking ginamit niya ay isang bagay na tanging ang unang bayani lang ang nakagawa. Kaya nakakasiguro siyang masisimulan niya ang ritual, ngunit hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya. Nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung mabigo siya. Kaya sinabi ng pusa na maaaring pareho silang mamatay, ngunit wala siyang pakialam at nagpa siya pa ring ituloy ito. Hindi maintindihan ni Amelia kung bakit handa siyang gawin ng lahat ng ito sa halip na patayin na lang ang pusa, ngunit binanggit ni Akira na nakapagpasya na siya. Sinabihan siya nito na gawin kung ano ang gusto niya, at nagalit siya na wala itong pakialam sa sarili nitong buhay. Ngunit binanggit ng pusa na walang mabuting mangyayari kung patuloy itong mabubuhay. Tinanong niya si Amelia kung paano simulan ang ritual at sinabi nito na bigyan niya ng pangalan ang pusa. Kaya pinangalanan niya itong Yoro. Sinabihan siya ni Amelia na ibuhos ang kanyang mana rito at binalaan siya na hindi niya na ito mapipigilan kapag sinimulan na niya ang ritual, ngunit siniguro niyang hindi siya mamamatay. Nang magsimula niyang ibuhos ang kanyang mana, bigla siyang napunta sa isipan ni Yoro at nakita niya itong naninira ng isang bayan. Sinubukan niya itong pigilan ngunit tinamaan siya nito ng isang energy beam at sinabihan siya na patayin ito o mamamatay ang kaluluwa niya roon. Tinamaan siya nito ng mga kuko at nagsimulang damyugo ang totoo niyang katawan na ikinabahala ni Amelia. Naghagis siya ng mga kutsilyo kay Yoro at naisip ng pusa na sa wakas ay nagsimula na siyang lumaban ng seryoso. Kaya nagsimula itong mag-transform ngunit hinayaan niya ang kanyang sarili na masaksak ng kuko nito. Sinabi niya kay Yoro na hindi niya ito papatayin at alam niyang ayaw rin siyang patayin nito. Kaya sinabi nito sa kanya na likas na instinct na ng halimaw ang manakit ng ibang lahi, ngunit alam ni Akira na sawang-sawa na itong mabuhay ng ganoon. Sinabi niya kay Yoro na aalagaan niya ito at sisiguraduhin hindi na ito magdudulot ng ganitong pagkasira muli, na nagpakalma rito, at nagtagumpay siyang gumawa ng Monster Pact. Sa paggising ni Akira, ipinatong niya ang kanyang kamay kay Yoro na nagpabago sa simbolo sa katawan nito at binanggit ni Amelia na ang ibig sabihin nito ay nagkonekta na ang kanilang mga kaluluwa. Nangako ito ng katapatan sa kanya at isang teleportation circle ang lumitaw sa harapan nila. Kaya naisip niyang magpatuloy na, ngunit alam niyang sugatan pa rin si Yoro at sinabi nito na hindi mawawala ang circle hanggat hindi sila pumapasok dito. Kaya dapat muna silang maghintay na gumaling ito. Iminungkahi ni Amelia na mag-usap sila para palipasin ang oras, at sumang-ayon si Yoro sa kanya dahil pagkakataon nila ito na makilala ang isa't isa. Samantala, dumating sina Sato at ang iba pa sa isang bayan, ngunit nagulat sila nang makitang kamukang kamukha ito ng Japan. Nagpalit sila ng mga bagong damit at na-enjoy nila ang pagkain, ngunit sinabi ni Sato na dapat nilang pag-usapan ang sitwasyon, at binanggit niya na ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay maghanap ng trabaho. Kaya naisip ni Nanis na dapat silang magrehistro sa isang guild at maging mga adventurer. At sumang-ayon si Sato sa kanya, at sinabihan ng lahat na kailangan din nilang mangalap ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Nagtaka ang isa sa kanila na nagngangalang Deyes kung may libro ba kung paano sila makakabalik sa kanilang mundo. At naisip ni Sato na ang tanging paraan para magawa ito ay talunin ang Demon Lord. Sinabi niya na malamang na alam ng hari at prinsesa kung paano sila pabalikan dahil sila ang nagpatawag sa kanila. At naisip niyang pwede silang makipagkasundo sa kanila kung matatalo nila ang Demon Lord. Binanggit niya na dapat silang pumunta sa kontinente ng Demon Lord sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi sumang-ayon si Asashi sa plano niya at naisip niyang dapat silang manatili roon hanggang sa makita nila si Akira. Inisip niya na mas malakas si Akira kaysa sa kanilang lahat, kaya magiging isang kahangalan na harmony ng Demon Lord nang wala siya. Ngunit may iba't ibang opinyon ang lahat tungkol sa kanya. Sinabihan nila si Sato na gumawa ng huling desisyon at naisip niyang hindi makikipagtulungan si Akira sa kanila dahil kahit magkaklase na sila mula kindergarten, hindi pa rin siya kilala nito. Alam niyang tanging ang banal na espada lang ng bayani ang makakatalo sa Demon Lord, na ibig sabihin ay kailangan nila ng teamwork para magawa ito.
Ngunit hindi magiging interesado rito si Akira dahil mas malakas ito kaysa sa kanila. Naisip niyang dapat lang silang makipagtulungan kay Akira kapag kasing lakas na nila ito. At nagpasya siyang manatili roon para hintayin si Akira, ngunit mangyayari lang iyon kung malalakas ang mga halimaw sa lugar para makatulong sa pag-tech train nila. Sa dungeon, inamin ni Amelia na kinailangan niyang lumayas mula sa kanyang sariling bayan. At nang maabyutan nila siya, ginamit niya ang kanyang gravity magic para sirain ang bangin at makatakas mula sa kanila. Nahulog siya sa ilog at napadpad sa isang dalampasigan kung saan nilamon siya ng isang madilim na slime. Nakita niya si Akira nang magising siya at wala siyang pakialam sa nangyari dahil nagbigay daan ito para magkita sila, ngunit sinabi ni Akira na kailangan niyang bumalik at ayusin ang mga problema. Alam niyang may problema ang nakababatang kapatid ni Amelia sa kanya, kaya dapat niya itong kausapin, ngunit naisip ni Amelia na imposible ito. Ikinwento niya kay Amelia ang tungkol sa panahon na ibinili niya ng bagong cellphone ng kapatid niyang babae, ngunit nagalit ito dahil ayaw nitong mas magtrabaho siya ng sobra para lang ibili siya ng mga gamit. Kaya sinabi ng ina nila na ginawa niya iyon dahil mahal niya ito. Sinabi niya kay Amelia na kahit mag-away sila ng mga mahal nila sa buhay, pamilya pa rin sila sa bandang huli, at hiniling niya na sana ay makita niya ang kanyang ina at kapatid na babae, ngunit tumatanggi siyang bumalik hanggat hindi niya naipaghihiganti si Saran. Isang maitim na enerhiya ang lumitaw sa paligid niya, ngunit nagawa niyang matauhan, at sinabihan siya ni Yoro na kontrolin ang kanyang bloodlust. Binanggit nila na narinig na rin nila ang tungkol kay Saran, at ginamit ni Akira ang kanyang gloves para makipaglaro kay Yoro para subukang pag-aanin ang sitwasyon. Sinimulan niyang himasin si Yoro na nagsabing dapat niyang seryosohin ang sitwasyong ito dahil kung mamatay ang isa sa kanila, mamamatay rin ang isa. Ngunit maaari silang makipag-ugnayan sa isa't isa gaano man sila kalayo dahil magkakonekta na ang mga kaluluwa nila. Nagseselo si Amelia nang marinig ito. Kaya nilinaw ni Akira na wala na siyang magagawa dahil si Yoro ay pamilyar na niya. Sa paghahanda nila na pumasok sa circle, binanggit ni Amelia na may narinig siyang mga usap-usapan na dadalhin sila nito kung saan gusto pumunta ng isa sa kanila. Ngunit wala siyang pakialam kung saan man sila ma-teleport basta't kasama niya si Akira, na nagtaka naman kung kaya rin siyang ibalik nito sa mundo niya. Ngunit inalis niya ang ideyang iyon dahil hindi pa tamang panahon para bumalik siya. Ni-teleport sila sa lupain ng mga elf, na ikinagulat ni Amelia, ngunit may isang elf na bumaril sa kanya. Kaya pinrotektahan siya ni Akira, at mabilis siyang lumapit sa elf, na pinagbantaang papatayin niya ito kapag hindi siya tumigil. Sinabi ng elf kay Amelia na wala na siyang lugar doon, kaya dapat ay tumakas na lang siya uli, ngunit pinatulog ito ni Akira. Napansin niyang pinalibutan na sila at idineklara ng kapatid ni Amelia na si Rose na pagbabayaran niya si Amelia sa kasalanang ginawa nito. Sa isang flashback, makikita natin si Amelia na naglalakad at namangha siya nang makita niya si Rose na nagsasanay kasama ng mga knight, kung saan nagawa niyang alisan sila ng sandata, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang attendant na siya ang susunod nilang magiging pinuno. Ngunit nauwi sa kagustuhan ng fiancé niyang si Liam na kanselahin ang kanilang engagement. Sinabi ni Rose kay Amelia na ito ay dahil anak siya ng salot at nauwi ito sa pagbintang sa kanya sa isang walang kapatawarang kasalanan. Sa kasalukuyan, nagtaka si Akira kung ano ang ginawa ni Amelia. Kaya ibinunyag ni Rose na nilason siya nito, ngunit sumumpa si Amelia na akala niya ay potion ang ibinibigay niya sa kanya. Sinabihan ni Rose si Akira na ibigay sa kanya si Amelia at ginamit niya ang kanyang mesmerize skill para kontrolin ito. Nagalit si Amelia, at sinabihan ng kapatid na bawiin ang spell nito upang makapagdesisyon si Akira kung ano ang gusto nitong gawin para sa kanyang sarili. At nagulat si Rose nang makita niyang galit si Amelia sa kanya sa unang pagkakataon. Ngunit ibinunyag ni Akira na hindi siya naapektuhan. At sinabi ni Yoro na hindi gumagana ang skill sa mga mas mataas ang level kaysa sa kanya. Hindi naniniwala si Rose na mas malakas si Akira kaysa sa kanya. Ngunit sinabihan siya nito na alisin ang maling bintang kay Amelia dahil alam niyang hindi ito ang tipo ng tao na magsisinungaling at manloloko. Inutusan ni Rose ang iba pang mga elf na patayin si Akira. Kaya naghanda siyang lumaban, ngunit biglang lumitaw ang hari at sinabihang tumigil sila. Nagulat si Rose na makita siya dahil dapat ay nasa malayo siya at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagsalita ang iba pang mga elf para kay Rose, binabanggit ang krimen ni Amelia, ngunit nakikita ng hari na ginamitan sila lahat ni Rose ng mesmerize skill. Kaya inutusan niya itong pakawalan sila mula sa kontrol nito. Nangako siya na aayusin ang mga bagay-bagay kay Amelia, ngunit sinabihan niya si Akira na umalis at binanggit ni Amelia na si Akira ang nagligtas sa kanya. Sinabi nito sa kanya na wala itong pakialam dahil ipinagbabawal ang ibang lahi na magpunta roon. Kaya nagpasya siyang umalis na rin, ngunit hindi siya pinayagan nito dahil siya ang papalit sa kanyang pwesto balang araw.
Sinabi ni Akira na kaya ni Amelia na magdesisyon kung ano ang gusto niyang gawin para sa kanyang sarili at pinagbantaan pa niya ang hari. Nakita ng hari na may kakayahan itong talunin si Liam. Kaya hinamon niya si Akira sa isang duelo kung saan ang mananalo ang magpapasya kung ano ang mangyayari. Itinawag niya si Rose para lumaban para sa kanya at nagpas siyang gawin ito sa harap ng banal na puno. Habang papunta sila, humingi ng tawad si Amelia dahil nasangkot pa si Akira, ngunit sinabi niyang desisyon niya ito. Nagtaka siya kung bakit nila tinawag siyang anak ng salot, kaya ipinaliwanag niya ang mga alamat na nagbabanggit na kapag may ipinanganak na kambal, at iba ang isa mula sa kanilang mga magulang, sinasabing magdadala sila ng kalamidad sa lupain sa hinaharap. Binanggit ni Yoru na matagal nang ibinasura ang alamat bilang isang pamahiin. Kaya naisip niyang ibinanggit iyon ni Rose dahil lamang sa selos sa kanya. At binanggit ni Akira na sa tingin niya ay maganda ang kanyang buhok. Nakarating sila sa banal na puno at nagpasya si Akira na huwag gamitin ang kanyang concealed presence para makita ng lahat kapag nanalo siya. Ngunit binalaan siya ni Amelia na si Rose ang pinakamalakas na swordsman sa mga elf. Nagulat si Akira na pinupuri pa niya ito. Kaya sinabi niyang dati silang malapit sa isa't isa at itinuturing pa rin niya itong mahalagang nakababatang kapatid. Habang naghahanda silang lumaban, hindi makapaniwala si Rose na hindi niya hinuhugot ang kanyang espada. Kaya sinabi niyang ayaw niyang mapatay niya ito nang hindi sinasadya. Inutusan sila ng hari na magsimula at agad na umatake si Rose. Ngunit nagawang maiwasan ni Akira ang kanyang espada at itinulak niya ito papalayo. Naisip niyang pinaglalaroan lang siya nito, kaya pinalakas niya ang kanyang espada gamit ang kanyang wind magic at pinasabugan siya nito, ngunit nagawa niyang umiwas. Lumapit siya rito at pinatid ang paa niya, na nagpabagsak sa kanya, at tinanong niya kung sapat na ba. Binanggit niya kung paano siya pinuri ni Amelia, umaasang maayos nila ito, ngunit idiniin niya na ninakaw ni Amelia ang lahat mula sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake, na nagpa-atras sa kanya, ngunit nagsimulang mawalan ng kontrol ang kanyang mahika. Kaya inutusan ni Akira si Yoru na protektahan si Amelia. Sa isang flashback, makikita natin si Rose na hinahangaan ang buhok ni Amelia. Ngunit nang matukoy ang class ni Amelia bilang isang maalamat na spirit medium, nakuha niya ang lahat ng atensyon. Iginiit niya na bawiin kung ano ang kanya, at sinabihan siya ni Amelia na kailangan na niyang tumigil. Binigyan siya ni Liam ng isang item para makatulong, at ginamit niya ang sanga ng banal na puno para linisin ang buong paligid. Nakawala ang lahat ng mga sundalo mula sa mesmerize ni Rose, at naisip niyang tapos na ang lahat para sa kanya, kaya inihanda niya ang kanyang huling atake. Napagtanto ni Akira na hindi makakaligtas ang mga tao sa likod niya kung iiwas siya. Kaya inactivate niya ang kanyang shadow magic at nagawang lamunin ang hangin, ngunit habang lalamunin na rin sana nito si Rose, pinabalik niya ito at nauwi sa pagtakip nito sa kanyang katawan. Tumatanggi si Rose na matalo, ngunit hinarang ni Akira ang kanyang atake at pinalipad siya sa ere. Naisip niyang nandoon sina Amelia at Liam para pagtawanan siya dahil napakadali nilang nasira ang kanyang mesmerize. Ngunit binanggit ni Amelia na kailanman ay hindi napasailalim si Liam sa kontrol niya. Hindi siya naniniwala sa kanya at sinabihang parusahan na siya kahit paano niya gusto. Ngunit biglang inamin ng hari na siya ang nagkamali. Ibinunyag niya na hindi kailanman kumuha ng kahit ano si Amelia mula sa kanya at ginamit niya talaga ang kanyang skill para borahin ang mga alaala nito. Ibinalik niya ang mga ito sa kanya at makikita nating gusto nitong maging mas malakas. Pumunta siya sa dungeon kung saan binigyan siya ng isang misteryosong tao ng isang orb na nakakaakit ng mga halimaw, at sinabihan siyang ang pagtalo sa mga ito ay makakatulong sa kanyang mag-level up ng mas mabilis. Kaya ginamit niya ito sa dungeon, ngunit napakaraming halimaw ang lumitaw, at mabilis siyang natabunan. Tumakbo siya palabas, ngunit nagulat siya dahil hindi dapat siya masusundan ng mga ito. Naisip niyang kailangan niyang lumaban para walang ibang masaktan, at patakbong dumating si Liam kasama ang iba pang mga kabalyero, ngunit nauwi ito sa pagkasaksak sa kanya ng isang goblin. Ipinaliwanag ng hari na nawalan siya ng pag-asa dahil sa labis na konsensya pagkatapos mamatay ni Liam. Kaya kinailangan niyang alisin ang mga alaala nito. Ngunit sa kabutihang palad, nagawang makalikha ni Amelia ng resurrection magic. Kaya nailigtas si Liam. Ngunit pagkatapos noon, naramdaman ni Rose ang paglayo ng lahat dahil siya lang ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Napagtanto ng hari na ang pagtatangkang itago ang sikreto ang naging dahilan ng pagkabuo ng pader sa pagitan nila. Kaya gusto niyang palakasin ang kumpiyansa nito sa pamamagitan ng duelo para hindi na nito kailangang umasa sa kanyang mesmerize skill. At gusto niyang ibunyag ang katotohanan kapag mas matatag na ang puso nito. Binanggit niya na nang mabuhay muli si Liam, isang dahon mula sa banal na puno ang sumama sa katawan nito, kaya naging immune siya sa mesmerize skill.
At ipinaliwanag niyang sinubukan niyang tulungan itong makipagkasundo, ngunit nauwi sa pagpapalayas kay Amelia. Hindi makapaniwala si Rose na napagkamalan niyang awa ang pag-aalala ng lahat at itinuring pa niyang kaaway ang sarili niyang kapatid, na palaging nag-aalaga sa kanya. Ngunit sinabi ni Amelia sa kanya na palagi siyang mabuting tao, at tila nagkaayos din silang lahat sa wakas. Pagkatapos noon, nagkaroon sila ng piging at ipinaalala ni Akira sa hari na siya ang nanalo. Kaya malayang gawin ni Amelia kung ano man ang gusto niya. Nagtaka ang hari kung saan siya susunod na pupunta. Kaya binanggit niya na sinabi sa kanya ni Yoru ang tungkol sa kontinente ng mga Beastmen dahil magandang lugar ito para kumuha at mag-maintain ng mga armas. At nagpa siya si Amelia na sundan siya saan man siya magpunta. Samantala, makikita natin si Sato at ang iba pa sa isang barko, at humingi siya ng tawad kay Asashi dahil hindi nila nahintay si Akira, ngunit nalaman natin na papunta rin sila sa kontinente ng mga Beastmen para pagandahin ang kanilang mga armas. Sinabi ni Rose kay Amelia na bumalik kahit kailan niya gusto, habang hiniling naman ni Liam kay Akira na alagaan siya, at binanggit ng hari na sasamahan sila ng mga sundalo hanggang sa pantalan. Binanggit niya na may napaulat na mga kidnapang sa may baybayin kamakailan, ngunit sinabi ni Amelia na huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan siya ni Akira. Habang nakasakay sila sa karwahe, tinanong ni Akira si Yoru kung bakit tahimik lang ito noong kasama nila ang hari. Kaya ipinaliwanag nito na ayaw nitong magdulot ng anumang problema. Ibinunyag niya na nakakonekta pa rin ang kanyang mga pandama sa Demon Lord, ngunit malaya na siya mula sa kontrol nito. At binanggit niya na gustong makipagkita ng Demon Lord kay Akira. Naisip ni Amelia na gusto nitong makipagkaibigan kay Akira, at ibinunyag ni Yoru na natagpuan nitong kaakit-akit si Akira dahil nagawa nitong balutin ang sarili ng shadow magic noong nakaraang labanan. Ipinaliwanag niya na nagawa niya lang ito dahil desperado siyang iligtas si Rose. Ngunit bigla siyang may naramdamang presensya, kaya ipinahinto niya ang karwahe. Nakita nila ang mga bandido na sumusunod sa kanila at inutusan nilang igapos ng lahat ang kanilang mga sarili, na pinagbabantaang papatayin ng isang babae kung hindi sila susunod. Napagtanto ng mga elf na sila ang mga kidnapper na pinag-uusapan ng lahat, at nakilala nila si Amelia bilang isang elven princess. Kaya napagtanto nilang naka-jackpot sila at inisip na matutuwa ang kanilang Lord Graham kapag inialay nila siya rito. Ginamit ni Akira ang kanyang skill para patulugin sila sa isang iglap at sinabihan ng mga elf na igapos sila habang pinalaya naman ni Amelia ang hostage nila. Binanggit ng isang elf na narinig niya ang tungkol sa boss nilang si Graham, na nagbubunyag na isa siyang dugong bughaw sa kontinente ng mga Beastmen at inutusan ni Akira ang mga elf na dalhin ang mga kidnapper pabalik sa palasyo. Nakarating ang grupo ni Akira sa pantalan at sinabi niya na gusto niyang maging mas malakas para maipaghiganti niya si Siran. Sinabi ni Yoru sa kanya na may isang labyrinth sa lungsod ng pantalan kung saan pwede siyang mag-grind para pataasin ang kanyang level, ngunit aabutin ng ilang araw bago sila makarating doon, kaya dapat muna silang mag-relax sa ngayon. Nag-e-enjoy si Amelia dahil ito ang unang beses niyang maglakbay sakay ng barko, ngunit napagtanto niya na abala si Akira sa pagbabasa ng mga libro. Ibinunyag niya na nakuha niya ito mula sa ama niya bilang isang pabaon, ngunit nainis siya dahil hindi nag-e-enjoy sa biyahe si Akira kasama siya. At pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay narating na nila ang lungsod ng pantalan. Napagtanto ni Akira na nagtatrabaho ang mga tao para sa mga beast folk. At habang naglalakad siya sa lungsod, sinabihan siya ng isang grupo ng mga beastmen na ibigay sa kanila si Amelia. Ngunit tumanggi siyang makipagtulungan, kaya pinagbantaan nilang bubugbugin siya, iniisip na wala siyang panama dahil isa lang siyang tao. Kaya napagtanto niya na minamaliit ng mga beast folk ang mga tao at naghanda silang umatake, ngunit ginamit niya ang kanyang shadow magic para bulagin sila. Nilagpasan niya sila at nalaman natin na hindi niya sila pinulbos dahil ayaw niyang gumawa ng eksena. Ngunit napagtanto ni Amelia na takot ang mga beast folk kay Yoru. Nagtaka siya kung bakit takot sila rito. Kaya binanggit niya na may dahilan kung bakit tanggap ang mga itim na pusa sa kontinenteng ito. Ngunit makikita natin ang isang lalaking nagtatago habang pinapanood sila. Naghapunan sila sa isang hotel at naghanda na sa pagtulog, ngunit binanggit ni Amelia na gusto niyang matulog sa tabi ni Akira. Sinabihan niya itong dapat silang matulog sa magkahiwalay na kama, ngunit alam ni Yoru ang balak niya, kaya iniwan niya sila sa kwarto, at sinabihang I enjoy ang oras nilang magkasama. Naligo siya, ngunit pagbalik niya sa kwarto, napagtanto niyang tulog na si Akira. Kaya hinalikan niya ito at sinabihang matulog ng mahimbing, ngunit nalaman natin na nagkukunwari lang itong tulog dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Kinaumagahan, bumalik si Yoru kay Akira at inisip na naging maganda ang gabi nito dahil natulog siya sa tabi ni Amelia.
Sinabihan sila ni Yoru na maghanda dahil may kakatagpuin sila at isang panday na nagngangalang Crow ang bumisita sa kanila habang inamin ni Yoru na kinausap niya ito kagabi. Binanggit ni Crow na wala siyang magawa dahil ipinatawag siya ng nightmare ng Adlia. At ibinunyag ni Yoru na gusto niyang makilala ni Akira si Crow dahil ito ang pinakamagaling na panday sa mundo. Tiningnan nito ang espada ni Akira at napagtantong masyado na itong gamit na gamit. Ngunit sinabi niya na kaya niya itong ayusin kapag may sapat na budget at materyales. Kaya nangako si Akira na ibibigay niya ang mga kailangan nito at sinabi niyang gusto rin niya ng mga assassin tool. Ngunit naisip ni Crow na hindi karapat-dapat si Akira na humawak ng mga armas na gagawin niya dahil kulang ito sa karanasan. Inisip ni Amelia na walang alam si Crow sa pakikipaglaban, ngunit ibinunyag ni Yoru na naging miyembro ito ng huling party ng bayani, kaya isa itong veteranong mandirigma. Binigyan niya si Akira ng listahan ng mga materyales na kailangan niya, at nang paalis na siya, binanggit niyang itatago niya ang espada hanggang sa matapos niya itong ayusin. Inamin ni Yoru na mahirap itong pakisamahan, ngunit siniguro niya kay Akira na si Crow ang perpektong tao para sa trabaho, at sinabihan si Akira na mahahanap niya ang mga materyales sa pamamagitan ng paghuli ng mga halimaw sa labyrinth. Binanggit ni Amelia na kailangan niyang lumabas dahil gusto niyang kausapin si Crow at inutusan ni Akira si Yoru na sundan siya, at sinabihang gumamit ng telepathy sakaling may mangyari. Binisita ni na Amelia at Yoru si Crow, na nagtanong kung ano ang kailangan nila, at alam ni Amelia na siya at ang bayani lang ang natirang buhay noong mabigo ang kanilang party na talunin ang Demon Lord. Binanggit niya na may kasama silang elf na hindi nakaligtas, kaya inisip niyang nandoon siya para pagalitan siya sa pag-iwan sa kanyang kasamahan, ngunit naniniwala itong nakaligtas siya dahil isa siyang magaling na mandirigma. Sinabihan niya itong turuan siyang lumaban, ngunit sinabi niyang hindi siya tatanggap ng mga disipulo dahil naging bigo ang mga sinanay niya, ngunit nangako siyang hindi niya ito bibiguin. Ipinaliwanag niyang gusto niyang maging mas malakas dahil gusto niyang manatili sa tabi ni Akira, ngunit alam niyang wala siyang binatbat kumpara dito. Tinawag niya si Yoru na nightmare ng Adlia at ipinaalala sa kanya na tatanggap lang siya ng mga request para mag-ayos at gumawa ng mga armas, ngunit sinabihan siya ni Yoru na tigilan na ang pagtawag sa kanya ng ganoon. Binanggit ni Crow na nararapat lang ito sa kanya dahil naghasik siya ng lagim sa mga beast folk sa kontinenteng ito at tinanong siya ni Amelia kung ano ang ginawa niya bago niya nakilala si Akira. Sa isang flashback 100 taon na ang nakalilipas, nalaman natin na ang Adlia ang pinakamaunlad na lungsod sa kontinente. Ngunit inatake nila ang teritoryo ng mga demonyo. Kaya ipinadala ng Demon Lord si Yoru upang bigyan sila ng babala, ngunit nauwi ito sa pagwasak niya sa lungsod nang pangibabawan siya ng kanyang mga demonic instinct at sinubukan ng mga beast folk na lumaban. Ngunit hindi nila siya kayang tapatan. At pagkatapos ng insidente, sinimulang tawagin siya ng mga beast folk bilang nightmare ng Adlia. Pagbalik sa kasalukuyan, nalaman ito ni Akira dahil nakakonekta ang isipan niya kay Yoru, na nagsabing nagbago na siya dahil may bago na siyang master. Nahirapang maniwala si Crow, ngunit sinabi niyang kailanman ay hindi niya kinamuhian si Yoru, at binanggit niya na hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa isa pang flashback, makikita natin si Crow na nagbibigay pugay sa kanyang kapatid na babae, at nakilala siya ni Yoru bilang miyembro ng party ng bayani, at tinanong siya kung gusto niyang lumaban, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya kinamumuhian si Yoru dahil ginagamit lang siya ng Demon Lord, at binanggit ni Crow na hindi siya ang pumatay sa kanyang kapatid. Ibinunyag niya na sinubukan nitong iligtas ang mga taong na-trap sa Adlia, ngunit natakot si Graham na baka bumalik si Yoru para ubusin sila, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang ibinunyag ni Crow na hindi siya naghiganti dahil alam niyang ayaw ng kapatid niya na tahakin niya ang landas na iyon. Ngunit binanggit ni Amelia na naaawa siya sa kapatid nito dahil ginagamit niya itong palusot sa kanyang karuwagan. Ibinunyag niyang ganoon din siya bago niya nakilala si Akira dahil tinalikuran niya ang kanyang sarili at inisip niyang ginagawa niya ito para sa kapatid niya, ngunit tinulungan siya nitong mapagtanto kung gaano siya kamali. Makikita natin si Akira na hinahanap ang labyrinth nang biglang lumitaw ang mga halimaw at nagsimulang umatake sa lungsod. Nagtakbuhan ang mga tao para sa kanilang buhay at pinulbos ni Amelia ang mga halimaw gamit ang kanyang mahika habang tinulungan naman ni Yoru ang mga sibilyan na makatakas. Ngunit lumitaw ang lalaking kanina pa nanonood sa kanila at nakilala niya ito bilang ang taong nanlinlang kay Rose. Nagpakilala siya bilang si Orem at ibinunyag na inutusan siya ng Demon Lord na buhayin siya bago magpatawag ng mga halimaw para palibutan siya. Makikita natin si Akira habang tinatapos niya ang isang halimaw, ngunit sinabi sa kanya ni Yoru na kinidnap si Amelia at binanggit na dinala siya sa labyrinth. Kaya nagpa siya siyang pumunta doon at hinati ang mga halimaw sa kanyang daraanan. Ngunit napagtanto niya na napakarami nila.
Kaya inutusan niya si Yoru na manatili sa likuran at ginamit niya ang kanyang Shadow Hound magic na tuma-target sa lahat ng mga halimaw sa lugar. Ngunit napasigaw siya habang kina-channel niya ito at napagtanto niyang mahalaga sa kanya si Amelia dahil ito ang unang pagkakataong nakaramdam siya ng galit. Nagawa niyang ubusin ang mga halimaw, ngunit makikita nating umabot na rin siya sa kanyang limitasyon at nauwi ito sa pagbagsak niya. Patakbong lumapit si Yoru sa kanya, ngunit automatikong lumipat sa recovery mode ang kanyang shadow magic at pinagaling nito ang kanyang katawan. Paggising niya, ipinaliwanag ni Yoru na binuhat siya nito pabalik sa bahay ni Crow, ngunit mahigit isang araw na siyang walang malay, at namatay na sana siya kung hindi dahil sa kanyang shadow magic. Nagtaka siya kung anong klaseng mahika ba talaga ito, ngunit naisip ni Akira na may mas mahalagang bagay silang dapat alalahanin. Agad niyang naisip na sundan si Amelia, ngunit binanggit ni Crow na mahigit isang araw na ang nakalipas, kaya baka dinala na siya sa Demon Realm. Walang pakialam si Akira, kaya sinabihan siya ni Crow na kumalma, tinatanong kung paano niya balak lumaban sa isang demonyo nang wala ang kanyang mga armas. Ibinunyag niya na tapos na niyang ayusin ang mga ito, at nakita ni Akira na hinati nito ang kanyang espada sa dalawa, habang binanggit ni Crow na masangkop ang mga maiikling espada para sa mga assassin. Binigyan din niya si Akira ng isang singsing na ginawa ng nakaraang bayani at ipinaliwanag niya na kaya nitong gabayan siya sa kahit anong hinahanap niya. Kaya sinubukan niya ito na naglabas ng pulang sinag at sinabi ni Yoru na nakaturo pa rin ito sa labyrinth kaya hindi pa nadadala si Amelia sa Demon Realm. Agad na umalis si Akira at sinabihan siya ni Yoru na huwag nang maging padalos-dalos muli. Samantala, sa labyrinth, makikita natin si Orem habang binabanggit na may spell ang mga demonyo para makontrol ang mga halimaw. At tila magagamit din ito para hindi makagalaw ang mga elf. Nagtaka si Amelia kung ano ang ginagawa nila sa labyrinth. Kaya binanggit ni Orem na kailangang maging hindi bababa sa second grade ang mga demonyo para makagamit ng teleportation. At dahil grade 3 lang siya, hinihintay niya ang kanyang boss na dumating. Patuloy na sinundan ni Akira ang kanyang singsing. At kinumpirma niyang kailangan nilang pumasok sa labyrinth. Ngunit may isang babaeng biglang lumitaw. At naalala ni Akira na nakita na niya ito. Hiniling nitong sumama sa kanya para hanapin si Amelia, ngunit bigla siyang hinawakan ni Akira, tinatanong kung paano nito nalaman na nasa labyrinth si Amelia. Kaya ipinaliwanag niyang ginamit niya ang kanyang scent tracking skill na nagdala sa kanya roon. Nagtaka siya kung ano ang kailangan nito kay Amelia. Kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Leia, ang unang prinsesa ng mga beast folk. Narinig niyang pinupuntirya ng Demon Lord si Amelia, kaya dumating siya para binalaan sila, ngunit huli na ang lahat. Ginamit ni Akira ang kanyang World Eye skill at nakitang hindi siya nagsisinungaling. Nagtanong din siya tungkol sa Spirit Barrier skill nito, na ikinagulat nito kung paano niya ito nalaman. Ngunit ipinaliwanag niya na ang mga normal na barrier ay kailangang ilagay sa mga hindi gumagalaw na lokasyon, habang ang kanyang Spirit Barrier ay pwedeng ilagay sa mga gumagalaw na bagay, kabilang na ang mga tao. Sumumpa siyang magiging kapaki-pakinabang, at naisip niyang hindi nila pwedeng hayaan na makuha ng Demon Lord ang resurrection magic ni Amelia, kaya pinayagan siya ni Akira na sumama sa kanila. Samantala, nalaman din ni Amelia kung ano ang kailangan sa kanya ng Demon Lord, ngunit naisip niyang likas ng nabubuhay ng habang buhay ang mga demonyo. Kaya nagtaka siya kung bakit interesado sila sa kanyang resurrection magic, ngunit hindi sigurado si Orem dahil sumusunod lang siya sa utos. Habang papunta si Akira sa labyrinth, nagtaka siya kung ano ang ginagawa ni Leia sa Rates noong unang beses niya itong makita. Kaya binanggit nito na hinahanap niya ang kanyang pamilya na dinukot ng isang dark slime. Ipinaliwanag niya na ampon lang siya ng pamilya ng hari, ngunit bago iyon, nakatira siya sa isang maliit at liblib na nayon. May isang dark slime na bigla na lang lumitaw isang araw at nauwi ito sa paglamon sa lahat. Naisip ni Akira na ito rin ang nangyari kay Amelia at ipinaliwanag ni Leia na inampon siya ng pamilya ng hari dahil sa kanyang mga kakayahan bilang isang tagapagtanggol. Pagkatapos ay inimbestigahan niya ang insidente bilang isang prinsesa at ito ang nagdala sa kanya sa Rates. Lumalabas na hindi lang ang nayon niya at marami pang tao at beast folk ang nawawala. Lahat sila ay nauwi sa pagiging mga sakripisyo para ipatawag ang mga bayani, kaya naman hindi niya sila gusto. Binanggit ni Akira na isa rin siya sa mga ipinatawag, ngunit hindi siya sinisisi nito dahil iniisip niya na ang hari at ang prinsesa ang mga may kasalanan. Binanggit ni Akira na hindi rin siya naniniwalang ipinatawag siya para pigilan ang mga demonyo. At kinumpirma ni Yoru na kasinungalingan iyon dahil higit isang siglo nang hindi gumagawa ng hakbang ang mga demonyo. Nakarating sila sa labyrinth at nalaman nating kailangan nilang talunin ang mga halimaw sa bawat palapag para makapunta sa mas malalim na bahagi. Naisip ni Akira na gamitin ang kanyang shadow magic,
ngunit sinabihan siya ni Yoru na tipirin ang kanyang lakas, at binanggit na siya na lang ang lalaban, ngunit nag-aalala siyang baka mawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Kaya sinabihan siya ni Akira na huwag mag-alala dahil nandyan siya para bantayan ito. Agad siyang nag-transform at nagsimulang magwala, pinupulbos ang mga halimaw. Nagsimula siyang mawalan ng kontrol, ngunit nagawa ni Akira na kumonekta sa kanya at kalmayan ang kanyang isipan. Pinag-usapan nila kung bakit galit ang lahat sa mga demonyo. Kaya binanggit ni Yoru na inatake talaga ng unang Demon Lord ang ibang mga lahi at naging pag-iisip na ang mga demonyo ang ugat ng lahat ng kasamaan, ngunit idiniin ni Yoru na hindi lahat ng demonyo ay ganoon. Naisip ni Akira na nakakapanghinayang, ngunit binanggit niyang kung ang Demon Lord ang nasa likod ng pagdukot kay Amelia, hindi siya magpapakita ng anumang awa rito. Sa huli ay nakarating din sila kay Amelia, at namangha si Orem na nakarating sila roon ng ganoon kabilis. Binanggit ni Yoru na naabot na niya ang kanyang limitasyon, ngunit pinasalamatan siya ni Akira sa pagdadala sa kanila doon. Naghanda silang lumaban at nilagyan ni Leia ng kanyang barrier si Amelia. Humingi siya ng tawad kay Akira dahil nadamay pa ito, ngunit sinabi ni Akira na ginagawa lang niya ang gusto niya. Sinubukan niyang atakihin si Orem mula sa likod, ngunit hindi ito gumana at nauwi sa siya ang nataman. Sa kabila ng mga atake ni Akira, madaling naiwasan ni Orem ang lahat at sinaksak siyang muli. Hindi makapaniwala si Leia na tumatagos ito sa kanyang barrier, kaya binanggit ni Yoru na pinalakas ng concentrated na mana ang sibat ni Orem. Naisip ni Orem na dapat na niyang tapusin ang lahat, ngunit inactivate ni Akira ang kanyang shadow magic. Kinonsumo nito ang kanyang sariling dugo mula sa sahig, at nagpatawag siya ng mga shadow beast para umatake. At habang na-distract si Orem, nagawa niyang tumama ng isang malakas na tira. Napaluhod si Orem, ngunit tila umaabot na rin si Akira sa kanyang limitasyon. Nagsimulang tugtugin ni Orem ang kanyang plauta, na naglabas ng maraming halimaw para umatake kay Akira. Habang inihahanda nila ang kanilang mga atake, napagtanto ni Akira na hindi na niya pwedeng gamitin muli ang kanyang shadow magic, ngunit biglang ginamit ni Leia ang kanyang inverted barrier sa kanya, na umubos sa lahat ng lakas nito, ngunit nagawa nitong harangan ng mga atake at ibinalik ang pinsala sa mga halimaw, na pumatay sa kanila sa isang iglap. Nakalaya si Amelia dahil hamina si Orem, at sinabihan nito si Akira na tapusin na lang siya dahil hindi siya susuko. Ngunit nagatubili si Akira na patayin siya. Naisip niya kung ano ang ipapagawa sa kanya ni Siran, ngunit may lumitaw na teleportation circle at biglang sumali sa kanila ang second great demon na si Mahiro. Sinabihan ni Yoru si Akira na huwag itong labanan ng harapan dahil wala siyang panama rito. At sinabihan ni Mahiro si Orem na magpahinga bago ito itinulak palayo. Pinitik niya ang kanyang daliri at nabasag ang barrier ni Leia. Kaya sinabihan siya ni Akira na manatili sa likod, ngunit ibinunyag ni Mahiro na wala siyang kailangan sa kanya. Ginamit niya ang kanyang marionette spell at sinubukan itong harangan ni Akira, ngunit napagtanto niyang hindi siya ang target at sumigaw si Amelia nang tamaan siya nito. Nagalit si Akira dahil sinaktan niya ito, ngunit ipinaliwanag nitong hindi niya siya pinatay at sinubukang udyukin si Akira na umatake sa kanya. Alam niyang wala siyang panama kay Mahiro, kaya binalak niyang unahin ang pagligtas kay Amelia. Ngunit ibinunyag ni Mahiro na layunin nitong kidnapin siya, at hinaranggan nito ang lahat ng mga pinto. Alam ni Akira na hindi siya pwedeng lumaban ng buong lakas dahil kagamit lang niya ng kanyang shadow magic. At tinanong siya ni Mahiro kung nakasulat ba sa kanji ang pangalan niya, na nagbubunyag na tumira rin ito sa Japan bago siya ipinatawag. Kaya nagtaka si Akira kung bakit nakikipagtulungan ito sa mga demonyo, ngunit ginamit ni Mahiro ang mahika niya para umatake. At nagawang makaiwas ni Akira, ngunit umikot ito at tumama sa kanya. Sumugod siya, ngunit itinulak siya pabalik ni Mahiro at patuloy na nagpatawag ng mga projectile para umatake sa kanya. Kaya ginamit niya ang kanyang shadow magic para protektahan ang kanyang sarili. Binanggit ni Mahiro na nakakawili ang kanyang mahika, ngunit alam niyang nauubusan na ng mana si Akira at naisip niyang nakakapanghinayang ito dahil gusto niya sana itong makita ng buong lakas. Naghanda itong umatake muli, kaya napagtanto ni Akira na nasa panganib siya, ngunit sumali sa laban si Yoru at sinabi kay Mahiro na hindi na siya naglilingkod sa Demon Lord. Sinabi niya kay Akira na gusto niyang paalang bisa ang kasunduan nila at binanggit niyang itataya niya ang lahat para talunin si Mahiro, ngunit tutol si Akira sa plano niya. Walang ideya si Mahiro kung ano ang pinag-uusapan nila, ngunit nagpasya siyang maghintay na matapos ang kanilang pag-uusap dahil iniisip niyang ito na ang huling beses na mag-uusap sila. Sinabi ni Akira kay Yoru na kaya nilang lumaban ng magkasama para talunin ito. At nag-transform si Yoru bilang Siran, na nagbubunyag na iyon ang tanging anyo na makakatapat kay Mahiro.
Ngunit sinabi niya kay Akira na hindi niya kayang panatilihin ang kanyang anyo ng matagal, kaya kailangan nilang tapusin agad ang laban. Inatake sila ni Mahiro gamit ang kanyang mga magic arrow, kaya tumalon sila palayo at nagpatawag si Yoru ng isang dambuhalang martilyo ng liwanag. Habang napagtanto ni Akira na pinapahaba nito ang mga anino, kaya naisip niyang kaya nilang manalo sa laban. Gumawa si Mahiro ng isang malaking barrier para harangan ng martilyo at nagpatawag ng mga kidlat para umatake kina Akira at Yoru na tumakbo palapit kay Mahiro para iwasan ang mga ito. Binalot ni Akira ang kanyang katawan ng kanyang shadow magic at sinimulang umatake kay Mahiro na nagdepensa sa sarili gamit ang isang magic blade. Nahihirapan si Akira na makasabay sa kanya, ngunit sumugod si Yoru at sabay nilang inatake si Mahiro. Naisip ni Akira na kung buhay pa si Siran, masisiyahan sana silang lumaban ng magkasama. Ngunit nalungkot si Akira dahil alam niyang hinding-hindi na ito mangyayari. Nagsimula nilang matabyunan si Mahiro, na nauwi sa pagkatama sa kanya, at binanggit ni Yoru na malapit nang mawala ang kanyang shapeshift, ngunit tiwala si Akira na matatalo nila si Mahiro sa kanyang susunod na tira. Pinitik ni Mahiro ang kanyang daliri, at inisip ni Akira na naubusan na ito ng mana dahil walang nangyari, ngunit bigla siyang nasaksak mula sa likuran. Napagtanto niyang kinontrol ni Mahiro si Amelia na umiiyak habang nakikita ang ginawa niya at bumagsak si Akira sa lupa. Humingi ng tawad si Amelia sa pagsaksak kay Akira na nagsabing hindi niya ito kasalanan at bumalik sa normal si Yoru nang mapagtanto niya na ginamit ni Mahiro ang marionette spell para kontrolin ito. Ipinaliwanag niya na inilalabas ng spell ang nakatagong lakas ng target at binabuff pa sila nito gamit ang kanyang stats, na nagpapaliwanag kung bakit nito nagawang saktan si Akira. Namatay siya. Ngunit may boses na nagbanggit na pumasok sa recovery mode ang kanyang katawan, at biglang may liwanag na bomb alat sa kanya. Ginamit ni Mahiro ang kanyang spell para umatake sa kanya, ngunit wala itong epekto, at agad na gumaling ang katawan ni Akira. Tumayo siyang muli, na ikinagulat ng lahat, at binanggit ng boses na papasok na siya sa combat mode. Sumugod si Mahiro, ngunit nalampasan siya ng lakas ni Akira, at nagpatawag siya ng mga magic blade para umatake. Ngunit ginamit ni Akira ang kanyang mga anino para harangan ang mga ito at pigilan siya. Binalaan siya ng boses na kanselahin ang marionette spell, ngunit tumanggi siyang makipagtulungan at binanggit na walang-wala ang mga tao kumpara sa mga demonyo. Sinabihan siya ng boses na huwag mag-assume at binanggit na hindi palaging nagagantimpalaan ang pagsisikap, ngunit mali ang sumuko nang hindi man lang sinusubukan. Nagalit si Mahiro at gumawa ng mga magic needle para umatake kay Amelia. Ngunit biglang bumalik sa normal si Akira, at nakita niyang nasa panganib si Amelia. Kaya pinrotektahan niya ito gamit ang kanyang katawan, ngunit naglaho ang mga karayom bago pa man tumama sa kanya habang napagtanto ng lahat na pinawalang bisa ni Crow ang mahika ni Mahiro. Hindi makapaniwala si Mahiro na buhay pa ito dahil mas matagal lang ng isang siglo ang buhay ng mga beast folk kaysa sa mga tao. At binanggit niya na hindi na ito kasing lakas ng dati, ngunit hindi pa rin kumukupas ang galing nito. Naniwala si Mahiro sa kanya dahil nagawa niyang paalang bisa ang mahika nito sa isang iglap. Kaya gumawa siya ng teleportation circle at umalis kasama si Orem. Binanggit ni Leia na hindi niya inasahang darating si Crow. At tinanong siya ni Akira kung kilala niya si Mahiro, ngunit sinabihan lang niya si Akira na magpahinga at bigla siyang bumagsak. Nagising si Akira at sinabi sa kanya ni Yoru na 3 araw na siyang walang malay, ngunit masaya siya na nagising siya sa tabi ni Amelia. Pinasalamatan niya si Crow sa pagligtas sa kanila, ngunit tinanong niya ito tungkol kay Leia. Kaya ibinunyag ni Crow na pinabalik niya ito sa palasyo ng hari. Sinabihan niya ang mga bisita ni Akira na pumasok, at napagtanto niyang sina Sato at ang iba pa ito, ngunit nagtaka siya kung ano ang ginagawa nila roon. Ibinunyag ni Gilles na kilala niya si Crow dahil bumibili ng mga armas ang party nila sa kanya at binanggit ni Sato na kinontrol ni Gilles si Asashi para masira niya ang kanilang sumpa. Tinanong ni Akira si Gilles kung ayos lang ba na malayo siya sa palasyo. Kaya ipinaliwanag niya na hindi na siya isang kabalyero dahil sinisante siya, sinasabing nakita ng hari ang kanilang kapatiran bilang isang istorbo. Gusto ni Asashi na sumali sa kanila si Akira, ngunit tutol dito si Yoru dahil iniisip niyang siya lang ang partner na kailangan ni Akira. Nagsimulang makipagtalo sa kanya si Asashi, ngunit sinabihan sila ni Akira na kumalma at ipinaliwanag na masaya siya na maayos ang kalagayan ng kanilang party, ngunit tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga plano. Binanggit ni Sato na gusto nilang talunin ang Demon Lord, ngunit alam ni Yoru na wala silang panama. At binanggit ni Yuki na hindi niya ito gusto dahil kinukulit sila nito. Kaya sinabihan siya ni Akira na hayaan muna siyang makausap sila ng sarilinan, at tinanong niya kung bakit gusto nilang talunin ang Demon Lord. Kaya ipinaliwanag ni Sato na ito ay para kumbinsihin ng hari na ibalik sila sa kanilang mundo.
Hiniling nila sa kanya na lumaban sa tabi nila kahit alam nilang mas malakas siya kaysa sa kanila. Ngunit iniisip niya na hindi makikipagkasundo ang hari sa kanila dahil gumagamit ito ng mga sumpa para kontrolin ang mga tao at pinatay pa nito si Siran. Inamin ni Sato na may punto siya at tinanong siya kung mayroon pang ibang problema. Kaya naalala niya kung paanong mga buhay ng tao ang isinakripisyo para isagawa ang summon ng ritual, ngunit nagpasya siyang huwag na lang itong sabihin sa lahat. Tinanong nila siya kung paano niya balak umuwi. Kaya ipinaliwanag niya na ang mga second grade demon ay kayang gumawa ng teleportation circle at iniisip niya na may tsansang kaya sila nitong ibalik sa kanilang mundo. Pinaplano niyang pumunta sa lupain ng mga demonyo para tugisin si Mahiro at binanggit na may kailangan siyang gawin bago iyon. Ngunit sinabihan niya sila na hindi niya kailangan ng tulong nila dahil magiging sagabal lang sila sa kanya. Pagkatapos noon, umalis si Giles para pag-usapan ng kanilang grupo kasama si Crow at nalungkot ang lahat na ayaw sumali ni Akira sa kanila. Ngunit determinado silang patunayan ang kanilang mga sarili sa kanya. Nakita ni Akira si Amelia na nakatitig sa karagatan at sinabi nitong natatakot siyang mawalay sa kanya dahil alam nitong babalik siya sa kanyang mundo. Humingi siya ng tawad sa pagsaksak sa kanya at sinabing nakukonsensya siya sa pananakit sa kanya, ngunit masaya siya na nag-iwan siya ng peklat dito dahil maaalala siya nito saan man siya magpunta. Iniisip niya na ginagawa siya nitong masamang tao, ngunit sinabihan siya nito na mahalaga siya sa kanya, at nilabas niya ang kanyang espada habang ipinapaliwanag na nagsusuot ng singsing ang mga mag-asawa sa kanyang mundo kapag kinakasal. Hiniwa niya ang kanyang ring finger at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Kaya niyakap niya ito at sinabing mahal din niya ito. Gusto niya na maging tapat ito sa kanya at huwag siyang iiwan kailanman. At nangako itong tutuparin ng kanyang hiling. Kaya agad niya itong hinalikan. Bumalik tayo kina Sato at sa iba pa habang nag-iisip sila kung paano nila mapapatunayan ang kanilang mga sarili kay Akira at isang babaeng nagngangalang Tamoya ang nagbanggit na narinig niya ang tungkol sa isang taunang pagdiriwang sa isang kalapit na bayan. Binanggit niya na bahagi ng pagdiriwang na iyon ng isang beauty pageant, ngunit palaging nawawala ang nananalo at may mga bali-balita na ibinebenta sila sa black market. Naisip nila na baka magbago ang isip ni Akira kapag nahuli nila ang taong may kagagawan nito dahil titigil na siya sa pagtingin sa kanila bilang pabigat at binanggit ni Sato na wala namang mawawala kung susubukan. Nagtungo sila sa bayan kasama sina Akira at Amelia at sinabihan nila ito na maaari itong manalo ng mga premyo kung sasali siya sa pageant. Kaya nagpasya siyang sumali. Nakita nila ang isang demonyong nagngangalang Lahi na nakikipagtalo sa isang receptionist dahil hindi pinapayagang sumali ang mga demonyo sa pageant. Naisip niyang resista ang mga patakaran, ngunit nahihirapan si Akira na maniwala na isa siyang demonyo dahil hindi niya maramdaman ang kapangyarihan nito. Lumapit si Amelia sa receptionist na nakakilala sa kanya bilang isang prinsesa ng mga elf, kaya pinayagan niya itong sumali. Sinabihan ni Lahi si Akira na kumbinsihin ang receptionist na payagan siyang sumali, ngunit nagsimulang magselos si Amelia at tinanong siya kung gusto ba niya si Lahi, kaya sinabi niya na hindi totoo iyon. Patuloy na nakipagtalo si Lahi sa receptionist at sinabihan siya ni Amelia na tulungan ito, na ipinapaliwanag na wala siyang galit rito. Kaya sinabihan niya ang receptionist na payagan itong sumali, nangangakong pipigilan niya ito kung may balak itong masama. Kaya pinayagan siya ng receptionist na sumali. Masaya si Lahi na tinulungan siya nito, ngunit nakilala niya si Yoro, na nagsabing gumawa siya ng kasunduan kay Akira, ngunit hindi siya naabala rito kahit kaunti. Nagpasya siyang maglaan ng oras kasama sila bago magsimula ang pageant. At ipinakilala niya ang sarili sa lahat, sinasabihan silang iboto siya para manalo siya sa paligsahan. Binigyan niya ng autograph ang isang random na tao at sinabihan ang lahat na magtipon-tipon para makilala at makausap niya sila. Hindi makapaniwala si Akira na isa siyang demonyo dahil ine-entertain niya ang kanyang mga fan. At binanggit ni Yoru na hindi siya tulad ng iba. Narinig ni Akira ang dalawang babaeng nag-uusap tungkol sa kanya, ngunit tumakbo sila nang makitang nakatingin siya sa kanila. At sinabi sa kanya ni Crow na sikat na siya dahil nakita siya ng lahat ng talunin niya ang mga halimaw para iligtas ang lungsod. Binanggit ni Crow na tinatawag siyang silent assassin ng lahat, at binigyan siya ng isang dilaw na dog tag, sinasabing galing ito sa Adventurers Guild. Sinabi niya kay Akira na napromote na siya sa yellow rank bilang pabuya sa pagtalo sa mga halimaw. At ibinunyag ni Amelia na isa siyang silver rank, na mas mataas kaysa sa yellow. Ngunit binanggit niyang mas mababa ito sa gold rank, na iginawad lamang sa 3 tao sa mundo. At ibinunyag niyang isa si Rose sa kanila. Sinabi ni Sato at Asashi na yellow rank din sila kaya pwede siyang makipag-usap sa kanila kung gusto niyang matuto kung paano kumita bilang isang adventurer, ngunit umalis si Amelia para tikman ang mga pagkain sa pagdiriwang. Inutusan ni Akira si Yoru na sumama rito at patumbahin ang sinumang magtangkang pumorma sa kanya.
Kaya pinanood niya ito habang nakikipag-usap sa ibang mga kandidata. Nagtaka si Akira kung bakit sumama si Crow sa kanila dahil mukhang hindi naman ito nag-e-enjoy sa mga pagdiriwang. At sinabi niya kay Akira na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae, ngunit hindi siya ang dahilan kung bakit hindi siya naghiganti. Binanggit niya na sadyang tumanda na siya. Ngunit sinabihan siya ni Akira na mukha pa rin siyang bata. Kaya ipinaliwanag niya na magkaiba ang paraan ng pagtanda ng mga beast folk, na nagbubunyag na marami na siyang nawalang kapangyarihan. Binanggit niya na hindi magiging madali ang pagpatay kay Graham dahil may mga mersenaryong nakabantay sa kanya sa lahat ng oras. At binanggit ni Crow na napuntirya si Amelia nang pumasok siya sa bansa dahil ibinenta ni Graham ang impormasyon sa mga demonyo. Tinanong ni Akira si Crow kung nakakasiguro ba siya rito. Kaya ibinunyag niya na kinumpirma niya ito habang natutulog si Akira at binanggit na naglagay siya ng isang magic crystal sa tungkod ni Leia na naging dahilan para malaman niyang nasa panganib sila. Ibinunyag niya na iniligtas niya sila para magkautang sila ng loob sa kanya at sinabihan si Akira na may ipapagawa siya rito, ngunit nagulat si Akira nang sabihin ito sa kanya ni Crow. Sinabihan niya si Akira na pag-isipan itong mabuti ngunit binanggit ni Giles na kailangan nilang maghanap ng matutuluyan at sinabi ni Crow na pwede nilang gamitin ang pangalan niya sa pageant para makakuha sila ng magandang pwesto. Habang nagaganap ang kaganapan, umakyat si Yuki sa entablado at naisip ni Sato na maganda siya habang masaya naman si Asashi na tinulungan sila ni Crow na makakuha ng magandang pwesto dahil kapansin-pansin si Akira sa publiko. Umakyat din si Shiori sa entablado at naisip ng lahat na napakaganda niya, ngunit alam ni Yoru na si Amelia na ang susunod. Nalaman natin na inaasahan ng lahat na mananalo siya. At habang ipinapakilala siya ng host bilang susunod na kandidata, hindi makapaniwala si Yoru kung gaano siya kaganda. Naghihintay ang lahat sa paglabas ng huling kalahok at nakita nilang silahi ito, ngunit naglagay siya ng isang kristal sa entablado na lumikha ng mga kumikislap na ilaw habang hinuhubad niya ang kanyang balabal at sinabihan niya ang lahat na iboto siya. Makalipas ang ilang sandali, natapos din ng mga opisyal na bilangin ang mga boto at nakita natin na nagtabla sina Lahi at Amelia sa unang pwesto. Binanggit ni Lahi na sinubukan niya ang lahat, ngunit hindi niya pa rin natalo si Amelia, at sinabihan siya ni Akira na dapat siyang magmalaki dahil nakatabla niya si Amelia, ngunit nagtaka siya kung nagsisimula na itong magkagusto sa kanya. Kaya sinabi niya rito na kay Amelia lang nakatuon ang pansin niya, at binanggit nitong mananalo siya sa pageant sa susunod na taon, ngunit sinabi ni Yoru na hindi matutuwa ang ama nito kapag nakatawag siya ng masyadong maraming atensyon. Sinabi niyang wala siyang pakialam, na nagbubunyag na lumayas siya sa kanila pagkatapos nilang mag-away nito. At tinanong ni Akira si Yoru kung sino ang ama nito, kaya ibinunyag niya na anak siya ng Demon Lord, na ikinagulat ng lahat. At makikita natin si Graham na pinapanood sila habang binabanggit niya na nakakaamoy siya ng isang magandang kasunduan na mabubuo. Chinek ni Akira ang stats ni Lahi at napagtanto niyang nakakabaliw ito, ngunit sinabi sa kanya ni Amelia na alam niya na ito sa simula pa lang, at sinabihang gamitin niya ng mas madalas ang kanyang world eyes dahil may mga taong itinatago ang kanilang lakas. Ibinunyag ni Giles na naasikaso na nila ang matutuluyan, ngunit nagtaka siya kung kailangan nila ng karagdagang kwarto para kay Lahi, kaya binanggit nito na magkakamp na lang siya sa labas dahil alam niyang takot sa kanya ang mga tao. Nang gabing iyon, nagtaka si Akira kung bakit kailangang bumalik ni Amelia bukas para kunin ang premyo niya. At binanggit ni Sato na ito ay dahil hindi naihanda ng maaga ang mga premyo. Nagtaka si Akira kung paano niya ito nalaman. Kaya ibinunyag niyang dahil nanalo siya sa segment ng mga lalaki. At napansin ni Asashi na wala roon si Yoru. Kaya ibinunyag ni Akira na inutusan niya ito. Umalis sina Sato at ang iba pa para maligo. At ipinaalala ni Crow kay Akira ang tungkol sa pag-uusap nila, ngunit binanggit niyang kailangan niya pa rin ng oras para pag-isipan ito. Sinabihan siya ni Amelia na magpahinga dahil 2 araw na siyang hindi natutulog at dinala niya ito sa kama kung saan ginamit niya ang kanyang spell para patulugin ito. Tinanong niya si Crow kung ano ang sinabi nito kay Akira. Kaya ibinunyag niya na inalok niya lang ito ng trabaho at sinabi ni Amelia na hindi niya hahayaang gumawa ito ng isang bagay na hindi nito gustong gawin, at sinabihan si Crow na huwag sirain ang paninindigan nito sa buhay. Kaya ipinaliwanag niya na hindi niya ito pinipilit na gawin ang kahit ano, ngunit binanggit na maaaring isakripisyo ni Akira ang kanyang sarili dahil sa kagustuhan nitong protektahan siya. Kinaumagahan, nagtaka si Lahi kung nasaan si Akira, kaya binanggit ni Amelia na natutulog pa rin ito at sinabihan si Lahi na hindi nila ito dapat istorbohin para lang kunin ang mga premyo nila. Naisip ni Sato na baka may mga kidnapper na naghihintay sa kanila. Ngunit naisip nilang kailangan nilang mag-ingat kay Lahi dahil hindi nila alam kung ano ang iniisip nito. Nakarating sila sa isang abandonadong gusali kung saan nila dapat kukunin ang kanilang mga premyo,
ngunit bigla silang pinalibutan ng mga kriminal na nagsabi kay Amelia na gustong makipagkita ni Graham sa kanya. Kaya napagtanto niyang nagtatrabaho sila para dito at alam niyang masama ito, kaya tumanggi siyang sumama sa kanila. Naghanda silang sapilitang kunin siya, ngunit ginamit niya ang kanyang gravity spell para durugin sila. At tinanong niya ang isa sa kanila kung ano ang kailangan ni Graham sa kanya. Sinubukan nitong magpatay mali siya, ngunit alam niyang nagsisinungaling ito, kaya patuloy niya itong dinurog, at pumayag itong sabihin ang lahat ng alam nito. Ibinunyag niya na ang mga nanalo na kinidnap ay kinuhaan ng mga lamang loob at ibinenta, at binayaran ni Graham ang lahat para manahimik upang hindi sila magpakalat ng mga chismis tungkol dito. Kaya napagtanto niya na pinaplano nilang ibenta siya at naghanda siyang durugin sila hanggang mamatay. Ngunit pinigilan siya ni Lahi, at sinabihang huwag silang patayin dahil kahit ang mga kriminal ay may kani-kanilang kwento. Makikita natin na nakikita ni Akira kung ano ang nangyayari dahil nakakonekta ang isipan niya sa mana ni Amelia at natutuwa siya na pinigilan siya ni Lahi dahil ayaw niyang kailanganin nitong pumatay ng kahit na sino. Tinanong ni Akira si Gilles tungkol sa relasyon nito kay Crow. Kaya binanggit niya na dati ay tumatanggap ng mga disipulo si Crow at isa sa mga ito ang kanyang ina, ngunit hindi nito kinaya ang training at nasiraan ito ng bait. Kaya nauwi sa pag-ampon sa kanya ni Crow. Mahahalata ni Akira na si Crow ang uri ng tao na nag-aalaga sa iba at sinabihan siya ni Gilles na magdesisyon na tungkol sa pagbabalik ng utang na loob kay Crow dahil wala na itong masyadong natitirang oras. Bumalik si Yoru mula sa kanyang investigasyon at nagulat na si Graham ang nagtanim ng mga monitoring device sa pageant. Napagtanto ni Gilles na ito ang parehong device na ginamit noon sa palasyo, na nakilala niya bilang isang camera, at nagulat si Akira na alam niya ito. Kaya binanggit ni Yoru na nalaman nila ang tungkol sa mga ito mula sa mga nakaraang bayani na nagbahagi at gumawa muli ng mga ito gamit ang mahika. Binanggit ni Gilles na naangkop din ito sa mga bagay na katulad ng kanilang mga damit at pagkain, na pawang naimpluwensyahan ng mga nakaraang bayani. Bumalik sina Amelia at ang iba pa, kaya tinawag sila ni Akira para magkaroon ng pagpupulong. Tinanong niya sina Sato at ang iba pa kung alam nila na may kaugnayan ang pageant sa human trafficking. Kaya humingi ng tawad si Asashi dahil hindi niya ito sinabi sa kanya, ngunit binanggit niya na gusto nilang patunayan na hindi lang sila magiging pabigat, kahit na wala silang masyadong nagawa sa huli. Nagpasya si Akira na siya na ang bahala dahil ayaw niyang puntiryahin ni Graham si Amelia, at binanggit ni Crow na kailangan niyang pumunta sa kabisera dahil kumikilos bilang guildmaster si Graham doon. Gusto pa rin tumulong ni Asashi, ngunit sinabi sa kanila ni Akira na magiging sagabal lang sila. Binanggit din ni Crow na kung tutulungan siya ni Akira sa hiling niya, magsisilbi siyang gabay nila sa teritoryo ng mga demonyo. Kaya sinabi niya rito na pag-iisipan niya ito. Gumawa ng plano ang iba na mauna na at maghintay sa kanya sa labas ng teritoryo ng mga demonyo. Kaya iminungkahi ni Crow ang isang lumang safe house na ginamit ng party niya noon. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Amelia si Crow para kausapin ito at sinabihang tigilan na ang pagbigay ng pasanin kay Akira, ngunit hiniling din niya na maging disipulo nito. Binanggit niya na dahil siya ang pinupuntirya, gusto niyang maging mas malakas para hindi niya mapilitang ipasok si Akira sa isang sitwasyon para lang maprotektahan siya. At pinag-isipan nito ni Crow dahil naisip niyang baka makaya nito ang kanyang training. Hinatid ni Gilles at ng iba pa si Akira at inabutan niya ito ng isang bag. Binanggit niyang noong inimpake ni Akira ang mga gamit niya habang paalis ng palasyo, naiwan niya ito. Nagtaka si Akira kung ano ito, ngunit hindi sigurado si Gilles, ngunit binanggit niya na inihanda ito ni Siran, kaya naisip niyang magagamit niya ito. Sinabihan siya ni Asashi na mag-ingat, na nangangakong magiging mas malakas na sa susunod na magkita sila, at pinanood nilang lahat ang pag-alis niya. Makikita natin si Amelia na pagod mula sa kanyang training, at binanggit ni Crow na siya lang ang kaysa isa niyang apprentice na nakarating sa ikatlong araw, ngunit inaasahan na niya ito dahil isa siya sa mga taong hinahangaan niya. Nagtaka si Akira kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya binanggit niya kung paano tila galing sa isang alamat ang babae dahil nakalikha ito ng mahika na nagtataboy ng mga halimaw at bumubuhay pa ng mga patay. At kinalaunan ng hingan siya ng tulong na pangalanan si Leia, ginamit pa niya ang bahagi ng pangalan ni Amelia bilang inspirasyon. Nagtaka si Akira kung bakit naging mahigpit siya kay Amelia nang una niya itong makilala, ngunit nakita niya itong mas mapagpakumbaba kaysa sa inakala niya. At pagkatapos siyang sanayin, masasabi niyang hindi ito biro at totoong magaling. Binanggit niya na ituturo niya rito ang counter spell skill ng unang bayani, na kayang paalang bisa ang anumang mahika sa pamamagitan lamang ng pagmamasid rito. Ngunit nangangailangan muna itong matutunan ng isang sinaunang wika na sobrang komplikado kung saan ang bawat karakter ay may dalang mahika na maaaring sumira sa isipan ng isang tao kung hindi sila mag-iingat.
Ngunit nakagawa si Amelia ng sarili niyang comprehension skill para matutunan ito. Nagtaka si Akira kung paano ito natutunan ni Crow dahil napakahirap nito. Kaya binanggit niya na may oras siya. Ipinaliwanag niyang may haba ng buhay ang mga beast folk na doble sa mga tao at uminom ang ina niya ng mga kakaibang gamot habang pinagbubuntis siya. Kaya mas mahaba pa ang buhay niya. Naisip ni Akira na swerte siya, ngunit ang totoo ay pagod na siyang mabuhay, ngunit hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya naipaghihiganti ang kanyang kapatid. Kaya napagtanto ni Akira na napakahirap ng pinagdaanan nito. Makikita natin si Yoru na naghahandang imbestigahan ng kabisera, ngunit nakasalubong niya si Lahi. Nagtaka siya kung nasaan sina Akira at Amelia. Kaya binanggit niyang nauna ito para mangalap ng impormasyon at bigla itong nagpasya na sumama sa kanya dahil mukhang masaya iyon. Pagkagising ni Amelia, nakita niyang nakarating na sila sa kabiserang lungsod ng Yurek. Binanggit ni Crow na pupunta siya para ihanda ang kanilang matutuluyan, at sinabihang may oras pa sila para maglibot at makipagkita kay Leia sa gitnang fountain. Nagpasya sina Akira at Amelia na mag-date at sinabihan siya ni Akira na kumain ng kahit gaano karaming pagkain na gusto niya bilang pabuya sa labis na pag-aaral ng sinaunang wika araw-araw. Hiniling niyang sana ay ganito sila araw-araw, ngunit nagatubili si Akira dahil may naisip ito, ngunit sinabihan siya nito na huwag mag-alala dahil malapit na siyang maging mas malakas, kaya hindi na niya ito kailangang alalahanin pa. Nakipagkita sila kay Leia sa may fountain at masaya siyang makita sila muli. Nagsilbi siyang gabay nila sa palibot ng lungsod at dinala niya sila sa isang pamamangka. Nakita nila ang palasyo sa di kalayuan at binanggit ni Leia na naghihintay ang lahat na makilala sila roon dahil naghanda ang hari ng piging para kay Amelia. Pinasalamatan ni Akira si Leia sa pagligtas ng kanyang buhay noon habang nilalabanan nila si Orem at tinanong niya ito tungkol sa inverted barrier spell nito dahil ipinaalala nito sa kanya ang mahika ni Crow. Natuwa siya nang marinig ito, ngunit binanggit niyang wala siya kumpara kay Crow, at nagulat siya nang malaman niyang inaaral ni Amelia ang inversion spell ni Crow. Naisip din niya na kamangha-mangha ang shadow magic ni Akira, ngunit hindi siya masyadong sigurado tungkol dito dahil kusa na lang gumalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos noon, nakipagkita sila kay King Exem, at binanggit niyang kahit ampun lang si Leia, anak pa rin niya ito. Kaya pinasalamatan niya sila sa pagligtas rito. May hiling din siya kay Akira, ngunit sinabi sa kanya ni Akira na depende kung ano iyon. Hindi gusto ng kapitan ng mga gwardya ng hari ang kanyang ugali, ngunit kinalma siya ng hari at binanggit na ang hiling ay isang simpleng asasinasyon lamang. Agad na tumanggi si Akira, ngunit nang marinig niyang si Graham ang target, naging interesado siya. Ipinaliwanag ng hari na dati nilang chancellor si Graham, ngunit pinalayas nila ito para maging guildmaster sa halip, ngunit ngayon ay gumagamit na lang siya ng mga mersenaryo para gawin kung ano ang gusto niya. Iniisip ng hari na haantong ito sa pagkasira ng prestihiyo ng pamilya ng hari, ngunit walang pakialam si Akira sa ganoong klaseng dahilan. Inalok ng hari na ipagpalit ang kanilang proteksyon para sa gawain, ngunit binanggit ni Akira na kaya niyang protektahan ang sarili niya, sinasabing hindi niya kailangan ng taong mas mahina pa sa kanya para bantayan siya. Naisip ng kapitan na masyado siyang bilib sa sarili niya, at naghanda si Amelia na ipagtanggol si Akira, ngunit nagalok itong patunayan ang sarili para makita nilang hindi siya nangangarap ng gising, at pumayag ang hari na harapin niya sa isang duwelo ang kapitan. Naghanda silang lumaban sa labas, ngunit itinapon ni Akira ang kanyang mga espada at binanggit na lalaban na lang siya gamit ang kanyang mga assassin tool. Pinasimulan ng hari ang laban at agad siyang sinugod ng kapitan, dinudurog ang lupa para magbato ng mga bato sa kanya, ngunit nagawa niyang maiwasan ang mga ito. Naiwasan niya ang susunod na atake ng kapitan, inihagis ang kanyang kanay para hulihin ang binti nito, ngunit hinayla siya ng kapitan. Nagawa niyang tumalon palayo, iniisip na oras na para tapusin ang laban. At sa kanyang pagsugod, sinira niya ang armas ng kapitan sa isang iglap at itinutok ang kanyang patalim sa leeg nito. Nagulat ang hari sa resulta, at sinabihan siya ni Amelia na huwag na muling questionin si Akira, ngunit nagkomento rin siya sa relasyon nila, iniisip na kalupitan ito dahil magkaiba sila ng haba ng buhay. Pagkatapos noon, nakipagkita si Akira kay Crow sa kanilang hotel, at namangha si Akira na napakasosyal nito. Kaya binanggit ni Crow na may utang na loob ang may-ari sa kanya. Sinabi ni Amelia kay Akira na napakalaki ng kama, kaya gusto niyang humiga kasama siya, ngunit tinanggihan niya ito. Nagsimula siyang magbasa ng libro at binanggit ni Crow na ipinapaalala sa kanya ni Akira ang isang taong nakilala niya noon. Mayroon itong walang sawang uhaw sa kaalaman, palaging nagbabasa ng mga libro, at nauwi sila sa pagkilala bilang isang pantas. Sila ay bihasa kapwa sa pangkukulam at espada, at nagulat si Akira nang malamang si Siran ang tinutukoy nito. Binanggit ni Akira kung paano niya gustong ipaghiganti si Siran.
Kaya naisip ni Crow na magkapareho sila ng layunin. Nagtaka si Akira kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya ibinunyag ni Crow na ang mga Night Raven na pumatay kay Siran ay ipinagkaloob sa hari ng walang iba kundi si Graham. Ibinunyag ni Crow na may malalakas na bodyguard si Graham dahil mayroon siyang gamot na nagpapalakas sa kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban at ginagawa silang masunurin. At binanggit ni Crow na kahit si Siran ay mahihirapan laban sa kanila. Binanggit niya na mga demonyo ang mga kliyente ni Graham. At ibinibigay niya sa mga ito ang mga taong kinikidnap niya para makakuha ng mga materyales mula sa Demon Realm na ginagamit niya para likhain ang gamot. Kinabukasan, humingi ng tawad si Leia kay Akira dahil hindi niya napigilan ng hari na ipagawa rito ang kanyang maduming trabaho. Kaya napagtanto ni Crow na gusto rin ng hari na mamatay si Graham. Alam niyang gusto ng hari na gamitin si Akira bilang isang taw-tauhang pwedeng itapon at naisip ni Leia na hindi ito katanggap-tanggap, kaya gusto niyang bumawi sa kanya sa pamamagitan ng paglibot sa kanya sa bayan. Nagpasya siyang tanggapin ang alok nito at masaya siya nang marinig ito, na tinatanong si Crow kung gusto rin ba nitong sumama sa kanila. Nagsimula siyang ilibat ang lahat, ngunit inobserbahan siya ni Amelia habang kausap nito si Crow at napagtanto na in love ito sa kanya. Sinabihan siya ni Amelia na kailangan niya ng oras na sila lang dalawa ni Akira at nagpasya silang maghiwalay. Ngunit napaisip si Akira tungkol sa agwat ng edad ni Crow at Leia. Kaya ipinaliwanag ni Amelia na hindi mahalaga ito para sa mga beast folk dahil hindi sila halatang tumatanda at binanggit niyang kailangan nilang mag-usap ng pribado. Sinabi niya rito na hindi niya kailangang tanggapin ang hiling ni Crow dahil makakarating pa rin sila sa Demon Realm kahit wala siya dahil iniisip niya na mali ang pumatay ng tao. Makikita natin si Yoro kasama si Lahi na nagpaliwanag na nagpasya siyang manatili dahil ayaw niyang bumalik sa kanyang ama. Ibinunyag niya na hindi sila magkasundo dahil hindi siya sumasang-ayon sa mga pamamaraan nito. At tinanong siya ni Yoro kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi nito sinagot ang kanyang tanong. Nakarating sila sa isang taberna kung saan umorder si Lahi ng tinapay at inakala ng may-ari na isa siyang adventurer. Kaya sinabihan niya ito na mag-ingat sa Yurek dahil naglalagay ng mga delikadong trabaho ang guildmaster at binanggit niya na may mga chismis na kasangkot ang mga demonyo. Sinabihan niya ito na tumanggap ng mga trabaho sa pagdadala ng mga produkto papuntang Rates dahil mas madali ang mga ito. At binanggit niya na hindi kumukuha ng mga kumpanya sa pagpapadala ang guildmaster dahil gusto nitong panatilihing tahimik ang mga bagay-bagay. Pagkatapos noon, humanga si Yoro dahil nakakuha ng impormasyon si Lahi tungkol kay Graham, ngunit nagtaka siya kung bakit iniwan nito ang autograph niya sa tindahan. Kaya ipinaliwanag niyang ito ang pinakamahalagang bahagi. Bumalik tayo kay Akira habang ipinapaliwanag niya na kailangan niyang patayin si Graham dahil gusto niyang ipaghiganti si Siran at protektahan si Amelia. Nangako siyang magiging mas malakas para walang sino man ang makatarget sa kanya, ngunit alam niya na mamamatay ng dahan-dahan si Crow kapag tinanggihan niya ito dahil makukulong ito sa kagustuhan nitong maghiganti. Samantala, nagtaka si Leia kung saan siya dadalhin ni Crow. Kaya sinabi niya rito na malalaman din niya kapag nakarating na sila roon, ngunit sinabihan niya itong tigilan na ang pagtrato sa kanya na parang bata. Nagtaka siya kung bakit hindi nito itinuturo sa kanya ang kanyang inversion skill. Kaya ipinaliwanag niyang ayaw niyang sirain ang kanyang isipan at ipinakita sa kanya ang isang lugar na puno ng mga bulaklak. Binanggit niya na nagmula ang mga ito sa mundo ni Akira, ngunit naisip niya na dinala ito roon ng isang bayani mula sa mga nakaraang henerasyon, ngunit pinigilan niya itong hawakan ng mga ito dahil nakakalason ang mga ito. At binanggit niya na nagagandahan siya rito dahil kinakatawan ng mga ito ang kabilang buhay. Nagtaka siya kung bakit siya dinala nito roon. Kaya ipinaliwanag niya na gusto niya lang itong ipakita sa kanya. At sinabi niya rito na ito ang perpektong lugar para ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa babaeng gusto nito. Naisip niyang kailangan ito ng makakasama dahil palagi na lang siyang nag-iisa. Ngunit ipinaliwanag niyang wala siyang karapatang maging masaya dahil nahuhumaling siyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Napatumba ni Nasato at ng kanyang mga kaibigan ng isang oso at inisip nila na sapat na ito para ipakain sa kanila ng ilang araw. Kaya nagpa siya silang mag-set up ng kampo. Binanggit ni Sato na palaging binabalewala siya ni Akira noong nasa Japan pa sila, ngunit naisip ni Asashi na sadyang hindi lang siya tumatak sa isip ni Akira dahil hindi niya maalala ang maraming tao. Napagtanto nilang bahagyang mas malakas lang sila kaysa sa karaniwang tao, ngunit alam nilang iba si Akira dahil nasa ibang antas na ang kanyang stats. Nagpa siya si Akira na patayin si Graham, ngunit nag-iisip siya kung kamumuhian ba siya ni Amelia kapag ginawa niya ito. Kaya ipinaliwanag nito na hindi mangyayari iyon, ngunit gusto niyang mahalin din nito ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang batang babae na tinitingnan ng mga gamit sa isang tindahan at sinabihan siya ng kanyang ina na kailangan na nilang umalis, ngunit tumanggi itong sumama.
Naalala niya ang kanyang kapatid na babae na ayaw umalis sa bahay nila nang malapit na silang lumipat. Kaya sinabihan siya ng ina nila na wala silang magagawa. Nalaman nating naglaho ang ama ni Akira nang lumabas ito para bumili ng gatas, kaya hindi na nila kayang bayaran ang kanilang upa at napilitan silang lumipat sa mas maliit na apartment. Ngunit hindi magawang kamuhian ni Akira ang kanyang ama dahil inalagaan niya ang kanyang may sakit na ina sa loob ng maraming taon at ginawa pa niya ang lahat para palakihin sila habang siya ay nagtatrabaho. Sinabi niya sa kanyang kapatid na kailangan nilang manatiling magkakasama bilang isang pamilya dahil ayaw niyang mawalan ng kahit sino pa bukod sa kanilang ama at nagmakaawa siyang sumama ito sa kanila. Lumipat sila sa bago nilang tirahan kung saan nagluto si Akira para sa pamilya at sinabi nilang masarap ito. Nangako ang kanyang kapatid na siya ang magluluto kinabukasan. At nagulat siya dahil akala niya ay hindi ito mahilig magluto, ngunit sinabi nitong pwede silang magsalitan. Pagbalik sa kasalukuyan, naisip ni Akira na wala siyang karapatang bumalik sa kanyang pamilya kung magiging isang mamamatay tao siya. Ngunit lumipat ang eksena sa bahay niya kung saan makikita natin ang pamilya niya na nanonood ng balita. Nalaman natin na hinahanap pa rin ng mga awtoridad ang mga nawawalang estudyante, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila, ngunit naniniwala ang kapatid niyang babae na makakahanap siya ng paraan para makabalik dahil sinabi nito sa kanya na kailangan nilang manatiling magkakasama. In-enjoy ni Lahi ang kanyang oras sa Europe, ngunit ipinaalala sa kanya ni Yoru ang tungkol sa kanilang misyon, kaya ipinaliwanag niyang inoobserbahan niya ang bayan habang namamasyal siya. Nakita niya ang isang adventurer na naglalakad-lakad, at tinanong niya ito tungkol sa mga malalaking sahod na trabaho na inaalok ng guild, ngunit sinabihan siya nito na huwag tanggapin ang mga ito dahil kasangkot ang mga ito sa kriminal na aktibidad. Gusto niyang malaman ang tungkol sa mga ito, at tumanggi itong magsalita, ngunit napansin itong may maganda siyang katawan, kaya sinabi niyang pwede niyang sabihin sa kanya ang lahat ng pribado. Napagtanto niyang naaakit ito sa kanya. Ngunit sinabi niya rito na hindi siya pwedeng pumasok sa isang relasyon dahil gusto niyang maging bituin ng lahat. Kaya nalungkot ito at naglakad palayo habang binanggit niyang nakakuha sana sila ng intel kung tinanggap niya ang alok nito. Ngunit pinapahalagahan niya ang kanyang reputasyon. Biglang nakatanggap ng utos si Yoru mula kay Akira at pumayag siyang tulungan ito dahil marami na itong nagawa para sa kanya. Nakita nila ang mansyon ni Graham at binanggit ni Yoru na ang kanilang misyon ay makakuha ng patunay na may binabalak na masama si Graham, ngunit naisip ni Lahi na mas madaling gawin ito sa gabi. Sumang-ayon si Yoru na dapat silang maghintay hanggang sa sumapit ang gabi. Kaya nagpa siya silang tingnan ng ibang mga lugar pansamantala, at nagtungo sila sa Adventurers Guild. Nagtaka si Yoru kung paano sila papasok ng palihim, ngunit naglakad si Lahi sa front door, at nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na nagsabing sarado na ang guild para sa araw na iyon. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa nila roon, kaya ipinaliwanag nilang ang mga taong gumagawa ng maduming trabaho ni Graham ay pwedeng manatili at uminom, ngunit hindi siya pwedeng makisama sa kanila dahil hindi siya taga-ron. Nakita siya ng isa sa kanila na kaakit-akit at tinanong siya kung gusto niyang magsaya, ngunit madali niya itong pinahiya at naglakad palayo. Sinabi niya kay Yoru na may napansin siyang kawili-wili at binanggit na hindi pantay ang kisame ng ground floor sa susunod na palapag, kaya naisip niyang mayroong nakatagong espasyo doon. Inihagis niya ito sa loob ng gusali at may nakita itong kawili-wili, kaya nagpasya siyang dalhin iyon. Pagkatapos noon, dinala ni Yoru ang dokumento kay Akira, na nakapagtanto na naglalaman ito ng patunay na sangkot si Graham sa mga kriminal na gawain, ngunit nagtaka siya kung bakit napakadaling nakawin ang dokumento, at sumang-ayon si Lahi sa kanya dahil pwede naman itong itago ni Graham sa kanyang mansyon. Naniniwala si Crow na sinadya niya itong manakaw. At lumipat ang eksena kay Graham, na nag-iisip na trinaydor siya ng isa sa kanyang mga opisyal dahil sila lang ang may alam tungkol sa dokumento. Inutusan niya ang kanyang gwardya na patayin ang isa sa kanila at sinabihan ng iba na hanapin ang magnanakaw, na nangangakong gagantimpalaan sila kapag nagtagumpay sila. Iniisip ni Crow na nakikipagtulungan ng Rates kay Graham at nagplano silang magsimula ng digmaan sa Eurek sa pamamagitan ng pagbibigay ng patunay na ibinebenta ang kanilang mga mamamayan. Nagtaka si Akira kung bakit gustong magsimula ng digmaan ng Rates. Kaya ipinaliwanag ni Crow na dahil pinaplano ng hari nila na buhayin muli ang asawa niya mula sa mga patay gamit ang skill na tinatawag na equivalent exchange. Nalaman nating nagbibigay daan ng skill sa gumagamit nito na buhayin ng isang tao, ngunit kailangang isakripisyo ang ilang mga buhay para magawa iyon. Kaya napagtanto ni Akira na pinaplano ng hari na gamitin ang mga masawi sa digmaan para buhayin ang asawa nito. Nagtaka si Yoru kung paano nalaman ni Crow ang napakaraming bagay tungkol sa Rates. Kaya ipinaliwanag niya na dahil nagtrabaho si Giles bilang isa sa kanilang mga kabalyero, ngunit sinisante siya matapos niyang pigilan ng hari na makipagdigma sa ibang bansa.
Sinira ni Akira ang dokumento, ngunit binanggit ni Crow na hindi nito mapipigilan ang mangyayaring digmaan at sinabihan siyang ipapadala sa mga frontline ang kanyang mga kaibigan at ang Rates kapag sumiklab ang digmaan. Wala siyang pakialam sa kanila, ngunit hindi niya sila pwedeng hayaan na lang na mamatay. At napagtanto niya na kailangan niyang patayin si Graham para iligtas sila. Binanggit ni Lahi na nakakuha rin siya ng intel, ngunit sinabi niya lang sa lahat ang tungkol sa isang sikat na restaurant sa lungsod at binanggit na may isang bookstore na nagkakaroon ng closing sale. Naisip ni Amelia na kailangan nilang mag-relax, kaya nagpa siya silang maglibot sa bayan. At chinek ni Akira ang bookstore kasama si Yoru, ngunit biglang may isang lalaking nagnakaw sa kanila. Ginamit ni Yoru ang kanyang kapangyarihan para mabawi ang kanilang mga gamit, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi naramdaman ni Akira ang magnanakaw, at inamin niyang wala siyang naiintindihan sa mga binabasa niya. Kaya binanggit ni Yoru na kailangan nilang mag-usap. Naisip niyang nababagabag si Akira, kaya gusto niyang malaman kung ano ang bumabagabag dito. At inamin ni Akira na iniisip niya pa rin ang kanyang misyon dahil hindi pa siya nakapatay ng tao kailanman. Alam ni Yoru na kayang baguhin ng pagpatay ang puso ng isang tao, ngunit ipinaliwanag niyang may mga oras kung kailan talagang kailangan ito, at inalok niyang patayin si Graham para sa kanya. Ngunit ipinaliwanag niyang labag sa kanyang prinsipyo ang mag-utos sa isang tao na gawin ang maduming trabaho niya, kaya iimbestigahan niya lang si Graham at magpapasya kung dapat niya ba itong patayin. Pumunta si Akira sa guild kasama si Amelia, at sinabihan sila ng isang adventurer na nagngangalang Raul na umalis, ngunit sinabihan niya ito na gusto nilang kausapin si Graham. Hindi gusto ni Raul ang tono niya, kaya sinubukan niya itong turuan ng leksyon, ngunit pinrotektahan siya ni Akira at pinigilan sila ng isang babaeng nagngangalang Curious. Ibinunyag niyang nagtatrabaho siya para sa guild at nakilala niya si Akira bilang ang silent assassin, na ikinagulat ni Raul. Agad itong humingi ng tawad sa pag-uugali nito at ibinunyag na fan siya ni Akira nang makita niya itong talunin ng mga halimaw para iligtas ang lungsod. Sinabihan niya si Akira na tanggapin siya bilang disipulo nito, ngunit binanggit niyang hindi siya tumatanggap ng mga estudyante at biglang lumitaw si Graham. Sinabihan niya si Amelia na sumama sa kanyang mansyon, ngunit napansin niyang naiinis si Akira. Kaya sinabihan niya itong huwag silang abalahin. Binanggit niyang hindi dapat sinasayang ni Akira ang kanyang oras doon dahil ipinatawag siya para talunin ang Demon Lord. At iniisip ni Graham na paniguradong hindi mapakali ang kaluluwa ni Siran dahil hindi ginagawa ni Akira ang kanyang trabaho. Ibinunyag ni Graham na siya ang nagutos sa mga Night Raven para patayin si Siran at binanggit na namatay ito ng kaiyahiya. Kaya nangako si Akira na pagbabayaran siya. Inutusan ni Graham ang mga gwardya niya na umatake. Kaya nilabas ni Akira ang kanyang mga espada at nagsimulang lumaban gamit ang kanyang skill para maging invisible, ngunit nakikita pa rin siya ng mga gwardya dahil mayroon silang mga mystic eye na katulad kay Siran. At nagawa niyang tamaan ng isa sa kanila, ngunit napagtanto niya na buhay pa ang gwardya. Hinawakan niya ang isa sa kanila at ginawa itong pananggalang, ngunit sinaksak lang ito ng isa pang gwardya at nataman si Akira. Ginamit ni Amelia ang kanyang gravity magic sa mga gwardya, ngunit agad silang nakabawi. Kaya sinabi sa kanya ni Akira na kailangan nilang umatras. Tumalon sila palabas ng bintana at pumasok sa isang eskinita kung saan nakilala nila si Lahi na lumipad palayo kasama nila. Dinala niya sila kay Crow at binanggit na kailangan na niyang umalis dahil ayaw niyang makita si Akira na patayin si Graham. Sinabi niya kay Crow ang lahat ng nangyari at ipinaliwanag na hindi niya kayang talunin ang mga gwardya ni Graham dahil napakarami nila. Binalaan siya ni Crow na gagawin ni Graham ang lahat para tugisin siya. Kaya napagtanto niyang kailangan na niyang magdesisyon at binanggit niyang kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Makikita natin si Graham habang naguulat sa kanya ang kanyang tauhan. At nalaman natin na hinahanap nila si Amelia para maibenta niya ito sa mga demonyo. Pinipilit niya ang kanyang mga gwardya na maglaban para sa kanyang kasiyahan at nauwi ito sa pagpapatayan nila. Ngunit naisip niya na hindi ito mahalaga dahil madali niya lang silang mapapalitan hanggat mayroon siya ng gamot niya. Alam niya na pagkatapos niyang ibenta si Amelia sa mga demonyo, makukuha na niya ang mga materyales na kakailanganin niya para ay mas produce ang gamot. At inutusan niya ang kanyang tauhan na pamunuan ng mga gwardya habang natutulog siya. Bumalik tayo kay Akira habang napagtanto niyang kailangan niya talagang patayin si Graham. Ngunit bigla siyang nakakita ng isang orb at naalala niya na ibinigay ito ni Gilles sa kanya. Bigla itong nag-activate at nakita niya ang isang recording ni Siran na nagsasabi sa kanya na igalang ang buhay upang maharap niya ang kanyang pamilya pagkatapos niyang bumalik sa kanyang mundo. Sinabihan ni Siran si Akira na huwag isipin na ipaghiganti siya at binanggit na ang paghihiganti ay gawain lamang ng mga hangal. Ngunit umiyak si Akira dahil nakapagdesisyon na siya.
Umaasa siya na pagagalitan siya ng husto ni Siran balang araw dahil nagpa siyang huwag makinig dito at sinabi niya kay Crow na papatayin niya si Graham. Sinubukan siyang pigilan ni Amelia dahil alam niyang hindi niya gustong pumatay ng kahit na sino, ngunit sinabihan niya ito na patawarin siya sa kung ano man ang gagawin niya. Hinatid siya ni Yoru at nag-alok na tulungan siya, ngunit binanggit ni Akira na kailangan niya itong gawin ng mag-isa. Nagtungo siya sa mansyon ni Graham kung saan pinatomba niya ang mga gwardya, ngunit nakakita siya ng isang hitman na gusto ring patayin si Graham. Nakilala niya si Akira bilang silent assassin, ngunit ayaw niyang agawin nito ang target niya. Kaya nagsimula silang lumaban. Hinaranggan ni Akira ang kanyang atake at inalisan siya ng sandata, ngunit sinubukan siya nitong saksakin gamit ang mga nakatagong kutsilyo. Kaya binali ni Akira ang binti nito at nasaksak ang lalaki ng sarili niyang espada. Natagpuan ni Akira si Graham na natutulog at nagatubili pa rin siyang patayin ito, ngunit nilabas niya ang kanyang espada at tinapos ang trabaho. Pagkatapos noon, bumalik si Akira sa kanyang mga kaibigan at sinabi kay Amelia na nagawa niyang patayin si Graham, kaya isa na siyang tunay na assassin ngayon. Naisip niyang isa siyang tanga dahil sana ay pinatay na lang niya ang hari ng Rates para iligtas si Siran. At binanggit niya na hindi na siya ang dating taong nakilala nila. Ngunit sinabi sa kanya ni Amelia na ayos lang iyon. Niyakap niya ito at sinabing hindi niya ito iiwan anuman ang mangyari sa kanya. At binanggit niya na baka maging isa siyang halimaw sa hinaharap, ngunit naisip niya na kakayanin niyang magpatuloy hanggat kasama niya ito. Binanggit ni Yoru na nagpasya siyang ilaan ang buhay niya para kay Akira kaya palagi siyang mananatili sa tabi nito at makikita natin si Lahi na pinapanood sila habang binabanggit na aayusin din niya ang mga bagay-bagay kasama ang Demon Lord balang araw. Naghanda si Akira na umalis kasama ng kanyang mga kaibigan at binanggit ni Crow na sasama siya sa kanila dahil tinupad ni Akira ang kanyang hiling. Kaya naghanda na silang pumunta sa Demon Realm. Naisip ni Akira kung paanong wala na siyang karapatang bumalik sa kanyang mundo pagkatapos ng ginawa niya, ngunit handa siyang patayin ng sino mang hahadlang sa kanya para makabalik siya at ang iba pa.